Isinilang ang isang sanggol na may kakaiba at kahanga-hangang hinog na kamalayan. Masayang pinagmamasdan siya ng kanyang bagong ina, na mamangha sa kanyang pagkatao. Sa kuryosidad, binuksan ng bagong silang ang kanyang status panel, at laking gulat niya nang makita na siya ay bumalik sa level 1. Mas lalo siyang namangha nang mapagtanto niyang wala pa siyang pangalan. Sa tabi ng ina, isang lalaki na tinutukoy bilang, Your Majesty, ang lumapit, maingat na pinagmamasdan ang bata. Pinupuri ng hari ang mga mata ng sanggol, sinasabing kamukha nito ang sa ina, habang napapansin naman ng ina na ang bibig ng sanggol ay perpektong kamukha ng ama. Sa harap ng maraming sumasampong mga nasasakupan, gumawa ang hari ng mahalagang pahayag, pinangalanan niya ang bata na Noah Ararat at iginawad sa kanya ang kagalang-galang na titulo bilang ika-13 na imperial na prinsipe. Nang makita ni Noah ang kanyang status panel na nag-update ng prestihiyosong titulong ito, ramdam niya ang matinding pagkabigla, at naunawaan ang kahalagahan ng kanyang bagong buhay. Dahil sa kuryosidad tungkol sa potensyal ng kanyang anak, tinanong ng hari ang isang alalay tungkol sa elemental na kakayahan ni Noah. Mabilis ang sagot, tubig. Dahil ang Almria, ang rehiyon na kinabibilangan ni Noah, ay tahanan ng maraming miyembro ng Water Clan, na pagpasyahan ng kanyang kamahalan na mamanahin ni Noah ang tungkulin bilang pinuno ng angkan. Habang masusing tinitingnan ni Noah ang kanyang status panel, napansin niya ang isang espesyal na marka, isang +S sa kanyang water attribute. Upang subukan ang potensyal ni Noah, iniutos ng kanyang ama kay Cruz na ipakita ang kakayahan ng batang prinsipe. Nagsimula si Cruz sa isang maingat na enchantment na mabilis na nagpapalakas sa mga abilidad ni Noah sa tubig, agad na itinaas ang kanyang lakas sa SS rank. Sa pagkakita nito, namangha ang mga nakasaksi, ganap na nagising ang kapangyarihan ni Noah sa unang araw pa lamang ng kanyang buhay, isang bihirang pangyayari. Ang kahanga-hangang talento na ito ay nagpasaya sa mga nasasakupan, na lubos ng naantig sa kapanganakan ng anak ng hari. Isinilang si Noah Ararat sa imperyo ng Mills, isang kaharian sa matabang kapatagan na pinalilibutan ng mga mararangyang bundok, kilala bilang bansa ng mga mandirigma. Ang imperyong ito ay nasa gintong panahon, humihikayat ng kayamanan at mabilis na pag-unlad. Bilang ika-13 na biolohikal na anak ng naghaharing hari, minamahal si Noah hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang kakayahan kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. Lumipas ang 6 na taon, at napansin ni Noah ang isang kakaibang pagkakaiba sa kanyang status panel. Habang nakikita ng lahat ang kanyang water attribute bilang SS, siya lamang ang nakakakita nito bilang SES, isang pinagsama-samang bonus na ibinibigay ng kanyang mga alalay. Ang S ay nagmula sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Almria, at ang karagdagang mga enhancement ay galing sa kanyang mga kasambahay. Habang siya ay lumalaki at nagkakaroon ng mas maraming tapat na alalay, napagtanto ni Noah na maaari niyang pataasin ang kanyang level ng walang hanggan, isang natatanging pribilehiyo ng kanyang reinkarnasyon. Kahit 6 na taong gulang pa lamang, kapansin-pansin ang kilos ni Noah. Hindi tulad ng karamihan sa mga bata sa kanyang edad na abala sa paglalaro at kalokohan, nananatili siyang kalmado, mahinahon, at kahanga-hangang hinog. Naglalabas siya ng natural na aura ng pamumuno, na higit pa sa marami pang matatandang maharlika. Sa kabila ng mga katangiang ito, limitado pa rin siya ng natural na kakayahan ng isang bata, napipigilan ng edad ngunit hindi ng talino o determinasyon. Isang araw, lumapit kay Noah si Evelyn, isang magandang kasambahay na inatasang tanggapin ang mga bisita. Ipinaalam niya na dumating na ang ika-2 at ika-4 na prinsipe para bumisita, at pinaalalahanan siyang kumain ng mahinahon upang maging handa sa kanilang pagdating. Alam ni Noah na kasama sa kanila ang Crown Prince, kaya ramdam niya ang bahagyang pressure, ngunit hindi siya natitinag, ipinanganak siya upang pasanin ang ganitong kalaking responsibilidad. Pagkatapos kumain, magalang na yumuko si Noah kina Albert Ararat, ang ika-2 prinsipe at Crown Prince, pati na rin kay Henry Ararat, ang ika-4 na prinsipe. Pinuri ng magkapatid ang perpektong pag-uugali ni Noah at sinabing posibleng maging isang kahanga-hangang punong ministro siya sa hinaharap. Pagkatapos, naghandog si Albert ng regalo para kay Noah. Pinapalo niya ang kanyang mga palad, senyales sa isang alalay na pumasok na may dalang mabigat at nakakatakot na kahon na naglalabas ng madilim at kahanga-hangang enerhiya. Halos mabigla ang alalay sa sobrang bigat nito at muntik nang mahulog. Nang buksan ang kahon, nabigla ang alalay sa isang nakakatakot na bisyon,
Mga sigaw ng mga taong humihingi ng tulong, natatakot na sila ay kakainin. Sa loob ng bisyon, lumitaw ang isang espada, ang parehong espada na naroroon na ngayon sa silid. Nag-atubili si Noah, ramdam ang napakalakas na kapangyarihan ng sandata. Ipinilit ni Albert na kunin niya ito. Bagamat nag-aalangan, hindi pwede ng bata na tanggihan ang regalo mula sa Crown Prince. Nagpakatatag si Noah at hinawakan ng espada, na inihayag ni Albert bilang Leviathan, ang pinakamakapangyarihang water magic sword ng imperyo. Ipinaliwanag ni Albert na humigit kumulang 120 katao ang namatay sa pagtatangkang supulan ito, na nagdulot ng halo-halong paghanga at pangamba kay Noah. Gayunpaman, dahil sa kanyang SS rank na water attribute, ligtas niyang nagawang tiisin ang bigat at kapangyarihan ng espada. Bagamat bahagyang nagalit sa halos sadistikong pagsubok, nanatiling tahimik si Noah, batid ang panganib. Pinagmamasdan ni Henry ang pangyayari at nagtanong tungkol sa karunungan ng pagpapanatili ng isang napakapanganib na relikya sa isang bata. Tiniyak ni Albert na ang espada ay nararapat manatili sa isang karapat-dapat sa kapangyarihan nito, taglay ni Noah ang talento at potensyal upang magamit ito ng responsable. Noong gabing iyon, napansin ni Noah na tila may alalahanin si Zoe, isa sa kanyang mga kasambahay. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong, inihayag niya ang kanyang suliranin, isang kamakailang pagbaha ang winasak ang kanyang bayan, sinira ang mga pananim, at nag-iwan ng kanyang ina na walang trabaho. May ilang kamag-anak pa nga na nagmungkahi na magtrabaho siya sa isang bordelo upang matustusan ang pamilya. Nang marinig ito, agad na nakialam si Noah, at inalok ang ina ni Zoe ng trabaho sa mansyon na may sahod na 10 lins kada buwan, isang gawain na sobrang simple kaya siya ay namangha. Bukod dito, binigyan ni Noah si Zoe at ang kanyang ina ng isang ganap na kasangkapang bahay sa kanlurang bahagi ng lungsod. Lubos na nagpapasalamat, lumuhad si Zoe at umiyak habang nagpapasalamat. Napag-isipan ni Noah na kung magpapatuloy siyang magtrabaho sa bordelo, madudungisan ang kanyang titulo bilang ika-13 na prinsipe at inanunsyo niya na magsisilbi si Zoe bilang kanyang kasambahay habang buhay. Sunod, tinawag ni Noah ang kanyang butler na si Dylan, at inutusan siyang bumili ng maraming lupa hanggat maaari sa Dao, ang bayan ni Zoe na Binaha. Bagamat naguluhan si Dylan sa simula, ipinaliwanag ni Noah na gaya ng pagsagip nila sa tahanan ng pamilya ni Zoe, maaaring may ilang individual na subukang samantalahin ang mga pamilyang nahihirapan. Nagulat si Dylan sa talino at foresight ng bata at nagtanong tungkol sa pinagmulan ng pondo. Kinuwenta ni Noah na sakita mula sa buwis ng Almeria at mga congratulatory gifts mula sa emperador. Ang kabahayan ng ika-13 na Imperial Prince ay may humigit kumulang 500,000 lins, ngunit nangangailangan ng 700,000 lins ang proyekto sa Dao. Upang mapunan ang kakulangan, iniutos ni Noah ang pagbebenta ng lupa sa timog ng Imperial Capital. Sa kabila ng posibleng parusa sa pagbebenta ng regalo mula sa emperador, binigyang diin ni Noah na mas mahalaga ang kaligayahan ng mga tao kaysa sa personal na panganib, ipinapakita ang walang pag-iimbot na asal na inaasahan sa mga maharlika. Kinabukasan, pinangasiwaan ni Noah ang paghahanda para sa pagbili ng lupa habang nagtataka si Henry kung kinakailangan pang dalhin ang Leviathan. Ipinaliwanag ni Noah na bagamat nararamdaman niya ang kapangyarihan nito, hindi pa niya naitatag ang koneksyon sa espada, na ang kalooban nito ay kailangang tanggapin siya bilang Panginoon. Nagbabala si Henry sa panganib, ngunit matatag si Noah. Pagdating sa Dao, nasaksihan niya ang pinsalang dulot ng pagbaha, wasak na mga bahay, nabubulok na pananim, at mga pamilyang nawalan ng tirahan. Pinangunahan siya ni Zoe sa mga wasak na kalye habang iniutos ni Noah kay Dylan na bumili ng mga ari-arian base sa talaan ng gobyerno, inihanda ang posibleng komplikasyon. Pinanood ni Noah ang mga relief efforts ng imperyo, kabilang ang community soup line, ngunit nang tikman ng pagkain, natagpuan niyang hindi ito maaaring kainin, manipis, halos bulok na tubig na nagkukunwaring sopas. Sa pagharap dito, pinaalalahanan siya ng isang matandang lalaki na kahit papaano, may pagkain ang mga tao. Bago makasagot si Noah, dumating ang mga inspektor, pinamumunuan ni Gallo, isang tiwaling opisyal na lokal na nakangiti sa kabila ng mababang kalidad ng pagkain. Hinarap ni Noah si Gallo, inakusahan siya ng pandarambong at pagsasamantala sa paghihirap ng iba. Tumawa si Gallo at ipinagtanggol ang sarili, sinasabing karapat-dapat ang gantimpala para sa mga nagbibigay ng tulong sa oras ng kahirapan.
Galit na galit, ginamit ni Noah ang kapangyarihan ng Leviathan. Tumugon ang espada, binalot siya ng malakas na agos ng tubig at binigyan ng lakas upang ipatupad ang katarungan. Pinugutan niya ng ulo si Gallo at nasaksihan ang Leviathan na lumikha ng malaking hukay, ikinagulat ang mga gwardya ng inspektor. Nang makilala siya, yumuko si Lord Rowan Green, kapitan ng mga kabalyero na namamahala sa Dao, bilang tanda ng paggalang. Ipinahayag ni Noah ang katiwalian at inutusan ang nararapat na parusa para sa lahat ng kasabwat. Sa huli, iniutos niya na muling lutuin ang community soup ayon sa pamantayan ng hari, nagdulot ng kagalakan sa mga gutom na mamamayan. Umabot sa kaalaman ni Albert ang ginawa ni Noah, at napagtanto niyang taglay ng kanyang nakababatang kapatid ang pambihirang talento, kahit napasunod niya ang isang raid dog ng madali. Kinabukasan, nakatanggap si Noah ng summon mula sa emperador. Pagpasok sa throne room, inaasahan niya ang parusa dahil sa pagbenta ng lupa sa timog, ngunit sa halip ay pinuri siya sa pagpigil sa pagsasamantala sa panahon ng pagbaha sa Dao. Kinilala ang kanyang mastery sa Leviathan, kaya nagpa siya si Cruz na higit pang subukin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, nag-update ang status panel ni Noah, ipinapakita ang kanyang water attribute sa SSS rank, na nagpapatunay sa kanyang walang kapantay na kakayahan. Labis ang kagalakan ng emperador, tiyak na magpapatuloy si Noah na magdala ng malaking benepisyo sa imperyo. Sa susunod na sandali, lumitaw sa tanawin ng ilang distrito ng imperyo ng Miles, ang politikal, kultural, at pang-ekonomiyang puso ng bansa, na kilala bilang pinakamaliwanag at pinakamayayamang lupain sa buong mundo. Sa Reed Street, ayon kay Eunice, makakakita si Noah ng isang pagtatanghal ng musika. Upang masakliyan ang ginawa ng master para sa kanyang bayan, nagboluntaryo si Zoe na samahan siya. Pumasok sila sa isang teatro sa mismong pagsisimula ng pagtatanghal, isang batang babae na may rosas na buhok at malungkot na tingin ang kumakanta tungkol sa kung paano ang pag-ibig ay maaaring maging sakit. Naalala ni Noah na ang pangalan ng mga awit ay Alicia. Bagamat baguhan pa ang kanyang teknik, nagustuhan niya ito, dama ang sinseridad sa tinig ng dalaga. Biglang sumugod ang isang grupo ng kalalakihan sa teatro, winasak ang lahat ng makikita nila. Ang kanilang leader, isang matipunong lalaking kalbo, ay iniutos kay Alicia na itigil ang pagkanta, sinasabing sa ganitong kita, hindi niya kailanman mababayaran ang utang na iniwan ng kanyang ama. Ipinrotesta ng dalaga na ito lamang ang paraan upang mabayaran niya ang utang. Tumugon ang lalaki na bawat babae ay may tiyak na paraan ng pagkita ng pera, at malinaw ang kahulugan nito. Sa gitna ng kaguluhan, matinong tumayo si Noah at binanggit ang isang artikulo ng Batas Imperial, na nagsasabing hindi maaaring pasanin ang mga bata sa utang ng kanilang magulang. Dagdag pa niya na ang pagpuwersa sa anak na babae at pag-curse sa kanya na ibenta ang kanyang katawan ay isang krimen. Nagalit ang lalaki at nagbanta, ngunit ginamit ni Noah ang kapangyarihan ng Leviathan upang supulan ang malupit na lalaki at ang kanyang mga tauhan. Nang maunawaan ng kalbo na siya ay mapapahamak kung magpapatuloy, tumakas siya, nangakong babalik. Tahimik ang madla nang mapagtanto nilang nakatayo sila sa harap ng isang prinsipe ng imperyo. Sinabi ni Noah na nagustuhan niya ang pagkanta ng dalaga at tinanong ang tungkol sa kanyang buwanang gastusin. Nahihiya, ipinaliwanag niya na kailangan niyang bayaran ang medikal na pangangalaga ng kanyang ina. Binigyan siya ni Noah ng buwanang allowance na 25 lins, na nagbibigay daan sa kanya na kumanta ng malaya, at nangakong itataas pa ito habang siya ay umuunlad. Pagkatapos, bumalik ang prinsipe sa kanyang payak na tirahan, sinalubong ng mga tagapaglingkod na naglilinis ng kanyang sapatos. Tinanong niya kung sino ang nagdulot ng kaguluhan sa teatro. Ipinaliwanag ni Evelyn na sila ay kilalang iligal na nagpapautang sa lugar, classic na mga loan shark. Nang malaman kung sino ang kanilang hinarap, yumuko ang mga lalaki sa harap ng tarangkahan ng prinsipe bilang paghingi ng paumanhin, ngunit iniutos ni Noah sa mga katulong na paalisin sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga kriminal, lalo na ang mga ito, ay hindi basta-basta maaaring makipag-usap sa isang prinsipe ng imperyo. Dumating si Henry sa pintuan, pinupuri ang tindig ng kanyang kapatid, at binanggit na ang madaling pagtanggap sa ganitong mga tao ay magpapababa sa dignidad ng imperial na pamilya at ng mga prinsipe nito. Sumasang-ayon si Noah na isa iyon sa dahilan, ngunit may isa pa siyang dahilan. Pinili niyang ipaliwanag ito ng pribado sa loob ng bahay. Pagkakaisa,
Ikinwento ni Noah tungkol sa mga awit na kanyang sinusuportahan at na kailangan niyang maging matatag laban sa mga loan shark upang maunawaan nilang hindi nag-iisa si Alicia. Tinanong ni Henry kung maganda ang sampal na ibinigay sa kanya ng dalaga, at inamin ng batang prinsipe na nahihilo pa rin siya. Napansin ni Henry na hindi niya inasahan na ang isang bata sa kanyang edad ay makakamit ang antas na ito, lalo na kung ikukumpara kina Frank at Gary, na halos kapantay ni Noah ang edad ngunit malayo ang naabot. Partikular si Gary, nananatiling isang imaturong bata na hindi natututo ng tamang asal. Nang marinig ito, napag-isip-isip ni Noah na kahit magkapatid sila, magkaiba ang kanilang mga ina. Gayunpaman, si Henry at Gary, na iisang ina, ay tiyak na may kakaibang ugnayan. Upang baguhin ang usapan, napansin ni Henry na tila na master na ni Noah ang magic sword. Sumagot si Noah na ito ay dahil sa kanyang kapatid, na nagturo sa kanya na may sariling kalooban ang Leviathan. Gayunpaman, nagtaka si Henry kung paano nagdadala ang bata ng ganitong dambuhalang sandata na masyadong malaki para sa kanya. Tinawag ni Noah ang espada sa harap ng kanyang kapatid at ipinaliwanag na iniimbak niya ito sa anyong miniature sa loob ng kanyang manggas, isang teknik na itinuro mismo sa kanya ng espada. Namangha si Henry, at binanggit na ito ay walang kapantay, dahil ang Leviathan ay nakaselyo ng 200 taon bilang isang pambansang kayamanan, at walang record ng ganitong kakayahan. Ito ay isang pambihirang tagumpay para kay Noah. Pagdating ng gabi, nang lumabas ang dalawang prinsipe sa tarangkahan, naroon pa rin ang mga loan shark, nakayuko. Matapos ang mahabang paghihintay, nawadan ng pasensya ang kanilang leader at nagbanta na hindi siya dapat balewalain ng isang mayabang na bata. Sinubukan ng kanyang mga tauhan na pigilan siya, ngunit huli na. Sa isang bahagyang galaw, ginamit ni Noah ang kapangyarihan, na naging sanhi upang manghit-hit at sumuko agad ang lalaki. Tinanong ni Henry kung ano ang ginawa niya, at ipinaliwanag ni Noah na naglabas lamang siya ng bakas ng kapangyarihan ng Leviathan bilang dominasyon. Pinuri ni Henry ang kontrol ng bata sa magic sword. Ilang oras ang lumipas, sumagot si Noah sa isang paanyaya at sumakay ng karwahe patungo sa isang maluwang na estate, kung saan sinalubong siya ni Raydock. Pinangunahan siya patungo sa isang malawak na bulwagan na puno ng mga bisitang nakaayos ng maayos, pumapalakpak sa pagdating ng isa sa pinakakinikilalang anak ng hari. Kuryoso tungkol sa sandatang dala ni Noah, nagtanong si Raydock, at ipinaliwanag ni Noah na ito ang Leviathan, isang magic sword na ipinagkaloob sa kanya ng Crown Prince. Namangha ang buong bulwagan sa revelasyon, dahil ang Leviathan ay isang pambansang kayamanan na personal na ipinagkaloob ni Albert Ararat. Alam ng lahat na ang 13 prinsipe ang namumuno sa Almiri, kaya iniuugnay ng madla ang nasabing teritoryo sa espada na dala ni Noah. Sa gitna ng mga bulong-bulungan, biglang nanahimik ang bulwagan, na sinira ng isang lalaki na mapanuyang nagkomento na ang espada ay parang laruan lamang na umiilaw kapag pinindot. Tinitigan siya ni Noah. Itinanggi ng lalaki, ngunit alam ng Leviathan ang katotohanan. Agad na naglabas ng madilim na miasma ang espada, na nagpahirap sa hangin sa bulwagan at nagdulot ng takot sa mga tao. Iniutos ni Noah na itigil ang armas, sinasabi na kahanga-hanga ang katapatan, ngunit sobra na ito. Malinaw na ang espada ay tumugon sa insulto sa kanyang Panginoon. Sa kabila ng tensyon, pumalakpak si Raydock sa prinsipe, pinupuri ang napakalaking lakas ng pambansang kayamanan, at binanggit na ang lahat ng naroroon ay pinalad na maranasan ang kamatayan sa ilalim ng nakakahibang kapangyarihan ng kanyang kamahalan. Agad na nagpalakpakan ang mga bisita para kay Noah Ararat, na para bang hindi sila muntik mapahamak. Nang tanungin ni Raydock kung paano haharapin ang lalaki na nag-insulto sa Leviathan, sumagot si Noah na dapat itong balewalain, sapagkat ang mula sa ibaba ay hindi kailanman umaabot sa itaas. Ipinakilala rin sa kanyang kamahalan ng ilang mga bisita, kabilang ang kilalang mga ngalakal na si Lance Allison. Ngunit ang pinaka-nakakuha ng pansin ng prinsipe ay ang susunod na dalawa, isang lalaki na nagpakilala bilang si Byron Allen, administrador ng Allen Mercantile Company, at sa kanyang tabi, halatang kinakabahan, isang dalaga na nagngangalang Cindy Allen. Agad na tinanong ni Noah kung adopted ba siya, napapansin na si Byron ay may asal ng isang second o third generation elite, hindi tulad ng dalaga. Napansin din niya na si Cindy ay dating alipin, dahil ang matalim at mapanuring tingin nito ay nagpapakita ng isang taong hinubog ng pagkaalipin. Namangha,
Kinumpirma ni Byron ang hinuhan ng prinsipe, inamin na binili niya si Cindy, ngunit pinuri ang kanyang talino at mabilis na pagkatuto. Sa kabila ng inaasahan ng mga ngalakal, humanga ang prinsipe dito at inanyayahan pa siya na bumisita sa kanyang mansion upang higit pang talakayin ang bata. Ang mga nakapaligid na bisita ay nag-react na parang nanalo si Byron sa loto, at napuno ng inggit ang bulwagan habang nakatuon ang lahat ng pansin sa mga ngalakal at sa kanyang anak nang sila'y umalis. Habang lumalabas, napansin ni Noah kay Raydock na may isa pang dahilan kung bakit alam niyang hindi tunay na anak ni Byron ang dalaga. Tuwing aabot ang prinsipe sa kanyang espada, agad na nakatutok ang dalaga rito ng buong pokus, pinatutunayan na mula sa unang senyales ng panganib, pinoprotektahan na ni Cindy si Byron. Pagkatapos ng okasyon, pumunta si Noah Ararat sa palengke at nagtagpo ang isa sa kanyang mga kapatid, si Oscar. Nang makita si Noah na malaya, inimbitahan siya ni Oscar na maghanap ng mga kayamanan sa Cobalt Street, kung saan pinag-iipunan ang mga anti-gang mula sa buong imperyo, ilan ay may napakataas na halaga. Marami sa mga ito, gayunpaman, ay matatalinong peke, kaya kailangang maging maingat upang hindi makauwi na may murang imitasyon. Matapos ang mahabang paghahanap, sumuko si Oscar, dahil wala siyang natagpuang mahalaga. Samantala, bumili si Noah ng isang libro na pumukaw sa kanyang interes sa simbolikong presyong 3. Tinanong ni Oscar kung iyon na ba ang kayamanang kanilang hinahanap, ngunit sinabi ni Noah na siya'y nag-usisa lamang. Nang mas malapitan niyang tingnan, napagtanto ni Oscar na ito ay isang spell grimoire ng maalamat na mangkukulam na si Andrea, na maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000 lins. Tinanong niya kung paano nalaman ni Noah, ngunit ang totoo, hindi niya talaga alam, naramdaman lamang niyang lumakas ang kanyang wind magic nang hawakan ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Noah na nanginginig ang kanyang espada sa loob ng manggas. Hinugot niya ang Leviathan at itinuro ito sa grimoire. Alam niyang tanging mga bagay na may sariling kalooban lamang ang kayang palakasin ang kanyang kapangyarihan, at tila ganoon nga sa libro. Gaya ng inaasahan, bumukas ang libro at naglabas ng isang anino na pinaniniwalaan ni Oscar na espiritu ng Wind Mage na naghahangad ng paghihiganti. Nakakatakot ang anyo nito na maaaring magpatakbo ng sino man palayo, maliban kay Noah Ararat. Hawak ang kanyang magic sword, ginamit niya ang kapangyarihan ng tubig nito upang madaling mapalayas ang espiritu. Habang nanatiling nanginginig, tinanong ni Oscar tungkol sa posibleng pinsala sa lungsod mula sa mahikang iyon. Ipinaliwanag ni Noah na itinaas niya ito pataas, upang walang masaktan, isang mabilis at tumpak na desisyon na lalo pang humanga sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, yumuko ang isang anti-gang mangangalakal na si Alan Barsley sa harap ng mga prinsipe. Matapos masaksihan ang kontrol ni Noah sa mga mahiwagang artifact, sinabi niya na may espesyal siyang kayamanan na ipapakita sa kanya. Sinundan siya ni Noah at Oscar patungo sa kanyang tindahan, kung saan ipinakita niya ang isang singsing na sinasabing magpapakita lamang ng tunay na kapangyarihan nito sa karapat-dapat na may-ari. Inamin ni Barsley na ipinakita na niya ito sa maraming tao, ngunit wala pa ring nangyari. Pinaghihinalaan ni Noah na maaaring peke o walang silbi ang singsing, ngunit ipinaliwanag ni Barsley na sinubukan niya pa itong itapon, ngunit palaging bumabalik ang singsing sa tindahan, na nagpatunay na may kakaiba itong taglay. Dahil naniniwala siyang may kaugnayan si Noah sa mga hindi mapapamahalaang artifact, hinikayat siya ni Oscar na isuot ito. Nang gawin ni Noah, nagsimulang kumislap ang singsing at, sa tinig na siya lamang ang nakakarinig, ipinahayag ang pambihirang antas nito bilang SSS at kinilala si Noah bilang tunay nitong may-ari. Isang kulay abo na anyo ang kumalat sa katawan ng bata, bumubuo ng armor na walang dagdag na stat, ngunit umiiral bilang isang natatanging entity na may di mabilang na posibleng gamit. Nasiyahan, sinabi ni Noah na ipapadala niya ang bayad kay Alan, ngunit iginiit ni Oscar na siya ang magbabayad at magbibigay ng singsing, naniniwala na may espesyal sa kanyang kapatid na kailangang alagaan. Pagkatapos umalis sa tindahan ni Allen, sinamahan ni Oscar si Noah pauwi. Nang bumaba ang bata mula sa karwahe, umatake ang malaking kalbong loan shark, na naghintay ng tamang pagkakataon upang magbayad ng utang. Agad na tumugon si Noah, ginamit ang kapangyarihan ng singsing upang bumuo ng isang kalasag mula sa kakaibang material, pinipigilan ang paparating na suntok ng espada. Agad namang sinunggaban ng isa sa mga tagapaglingkod ni Noah ang pagkakataon, tinamba ang umaatake, at ikinulong siya.
Tinanong ni Oscar kung paano nagawa ni Noah iyon, at ipinaliwanag ni Noah na inugnay niya ang singsing sa Leviathan, na kusang tumugon sa mapanganib na intensyon. Muli, namangha si Oscar kung gaano kabilis na master ng bata ang artifact. Pagkaraan, bumalik si Noah Ararat sa teatro kung saan niya unang nakilala si Alicia, ngayong naayos na ang loan shark. Naniniwala siya na sa wakas ay makakahanap na ng kapayapaan ang mga awit, tiyak na hindi na siya muling istorbohin ng lalaki. Ngunit malayo ito sa katotohanan. Dalawang lasing, halos wala ng malay dahil sa alak, ang umakyat sa entablado at nagsimulang mag-away para sa dalaga, tinitingnan siya na parang waitress na dapat maglingkod ng inumin habang malinaw na may ibang hangarin. Nang halos magsuntukan na sila, naglagay si Noah ng mahiwagang kalasag sa pagitan nila, at nang tumama sila rito, may basag na buto sa bawat kamay ng bawat isa. Hinugot niya ang kanyang espada, pinilas ang kanilang mga damit, at pinilit silang tumakas sa teatro na suot lamang ang kanilang panloob. Nang makita ang pagiging magulo ng mga costumer, iniutos ni Noah sa may-ari na ipagbawal ang ganitong mga lasing na pumasok. Nagdadalamhati ang may-ari, na sinasabi na halos sila ang buong madla na nagpapanatiling buhay sa lugar. Nang marinig ito, nagpa siya ang prinsipe na bilhin ang buong establishmento sa halagang 1,000 lins, isang halaga na labis na nagpabigat sa may-ari. Nagpasalamat si Alicia sa lahat ng ginawa niya at nagtanong kung paano niya maipapakita ang kanyang utang na loob. Sumagot si Noah na isang bagay lamang ang kanyang inaasahan, nakakantahin niya ng buong dedikasyon, upang isang araw, maging ang emperador mismo ay hanggang marinig ang kanyang tinig. Nagsimula na ang batang mga awit sa isang kanta na labis na tumimo sa damdamin ng madla. Habang lumilipas ang panahon, dinalaw si Noah Ararat ni Ded Murray, ang pangkalahatang gobernador ng Hajjo, na siyang piyudo ni Noah. Nakaugalian ng imperial na pamilya na magbigay ng mga piyudo sa mga prinsipe upang matutunan nila ang pamamahala, at dahil sa titulong Panginoon, itinuturing ng mga naninirahan ang mga maharlikang ito bilang kanilang tunay na mga amo. Ganito rin ang sitwasyon ni Ded Murray, na nagmula sa Aliria at ngayoy naglilingkod sa Hajjo. Sa bisa ng kautosang imperial, inatasan siya sa pagpigil sa pagbaha, ngunit bigo ang mga pagsisikap. Ang Hajjo ay isang matabang rehiyon ng butil na nasa tabi ng isang malaking ilog, may pangakong masaganang ani, ngunit madalas ding salante ng pag-apaw ng tubig. Ayon sa gobernador, ang ugat ng problema ay ang kakulangan ng pondong inilaan. Sa kabila ng utos ng emperador, patuloy na nagdadahilan ang ministry ng pananalapi sa halip na ilabas ang salaping kailangan upang maiwasan ang sakuna. Dahil hinihinala na niya ang dahilan, agad nagtungo ang batang maharlikang may pambihirang talino sa mansyon ng komisyoner ng pananalapi na si Mabry, na nooy payapang kumakain ng steak habang nagho-host ng isa sa mga anak ng emperador. Bago pa man ang lahat, binalaan siya ni Noah na huwag maliitin ang usapin na para bang hindi ito mauunawaan ng isang bata, dahilan upang mapagtanto ni Mabry na mali ang kanyang naging pagtataya. Napilitang ngumiti ng pilit, ipinaliwanag ni Mabry na labis na ikinalungkot ni Emperador Ararat ang mga pagbaha sa Hajjo kaya't pinalaya niya ang piyudo sa pagbabayad ng buwis sa buong taon, at ang naging kawalan ng kita ang dahilan kung bakit walang pondong mailaan. Agad na nagtanong si Noah kung nagbibiro ang komisyoner, na ikinagulat ni Mabry at Ded Murray dahil sa tapat at tuwirang pananalita niya. Iginiit ni Noah na tumigil ang pagbubuwis dahil wala nang maipon, isang awa mula sa korona, ngunit itinuring ng komisyoner ito bilang dahilan upang ipagkait ang tulong sa isang piyudo na nasa krisis. Sa ilalim ng presyon, binago ni Mabry ang kwento, na sinabing walang laman ang kaban dahil ginagamit ang pondo para itayo ang bagong tag-init na tirahan ni Emperador Ararat, isang mas malamig na lugar kaysa sa kabisera. Nang marinig ito, nawala ang pasensya ni Noah at inakusahan ang komisyoner ng pag-insulto sa Hajjo sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa isang bakasyon ng estate kaysa sa isang binahang piyudo. Nanganganib siyang dalhin ang usapin mismo sa emperador. Nagpanik si Mabry, lumuhod, at nagmakaawa ng kapatawaran. Pumayag si Noah na isantabi ang isyu sa kondisyon na agad ipadala ang budget sa Hajjo. Nagmadaling sundin ni Mabry ang utos, na ikinagulat ni Ded Murray na isang batang lalaki lang ang nagpilit sa isang makapangyarihang opisyal na lumuhod nang hindi umatras kahit isang pulgada. Humingi ng paumanhin ang gobernador sa pag-abala sa prinsipe at umalis upang tugunan ang mga baha gamit ang bagong inilabas na pondo. Habang umaalis si Ded Murray,
nakatanggap si Noah ng imbitasyon mula kay Emperador Ararat. Sumagot siya sa tawag at pinuri ng kanyang ama sa paglutas ng sitwasyon sa Hajou. Nagulat si Noah na alam na ng emperador, lalo't bagong-bago pa lang ang pangyayari, at ipinaliwanag ng emperador na ang impormasyon ay isang sandata na dapat patuloy na hasain ng kanyang anak. Sumagot si Noah na ginawa lamang niya ang natural niyang nararapat gawin. Sumagot si Emperador Ararat na ang paggawa ng natural ay ang pinakamahirap na gawain sa lahat. Marami ang mahusay magsalita at magpuri, ngunit iilan lamang ang kayang gawing tunay na simple ang isang bagay na simple. Ilagay ang kamay sa ulo ng kanyang anak, ipinahayag niya ang paghanga sa batang 6 na taong gulang pa lamang. Nang utusan siyang tumayo, napansin ni Noah na ang espada na Leviathan ay lumiit upang umangkop sa kanyang tangkad. Napagtanto niya na ang kanyang sariling mansyon ay bahagi rin ng network ng impormasyon ng emperador. Pinuri siya ng kanyang ama sa kakayahang kontrolin ng isang mahiwagang espada na may madilim na kasaysayan, na nagpapaalala kay Noah sa gala kung saan na-provoke ang Leviathan, na nagpakawala ng Macabrasma na muntik ng ikapos ang lahat. Gayunpaman, nagpa siya ang emperador na dapat magkaroon si Noah ng tamang instruktor upang ligtas na magamit ang espada. Tinawag niya si Damian Noble, ang pinakamahusay na espadachin ng imperyo, upang sanayin ang batang prinsipe. Sa gulat ni Noah, humiling si Damian ng isang duelo. Paalalahanan siya ni Emperador Ararat na bata pa ang kanyang anak, ngunit ipinaliwanag ni Damian na nais niyang husgahan ang talento, hindi ang teknik. Nang payagan, namangha si Noah sa bilis ng pamamaraan ni Damian upang kumbinsihin ang emperador. Sinabi ni Damian kay Noah na umatake ayon sa gusto niya, at agad na umatake ang bata. Sa sandaling iyon, bumalik sa loob ng Leviathan ang alaala ng mga dating nagmamay-ari nito. Matapos ang ilang palitan, pinamangha ni Noah ang lahat nang maalis niya ang sandata ni Damian. Inaasahan niya ang ganitong resulta mula sa isang mahiwagang espada na pinili siya, patunay na ang mga dating nagmana ng Leviathan ay pambihira. Nakakamangha, lumuhad si Damian Noble sa harap ng kanyang kagalang-galang na kamahalan at ipinahayag na wala na siyang ituturo pa sa bata. Bagaman taglay pa ni Noah ang lakas ng isang bata, ginamit niya ang purong teknik upang alisin ang sandata ng pinakamagaling na espadachin ng imperyo. Pinatunayan nito na taglay na ng prinsipe ang kakayahan ng isang maestro, at itinuring ni Damian Noble na mayabang ang akala niyang matuturo pa niya ang isang batang ganito. Nang marinig ito, tumawa si Emperador Ararat at itinalaga ang kanyang anak bilang punong tagasuri para sa taunang pagpili ng mga kabalyero ngayong taon. Namangha, yumuko si Noah sa harap ng pinuno at nangako na gagampanan ang tungkulin ng buong husay. Ang pagpili ng kabalyero ay isang malaking taunang kaganapan na kinabibilangan ng buong imperyo. Bilang isang bansa ng mga mandirigma, pinahahalagahan nito ang galing sa pakikipaglaban higit sa lahat, at itinuturing ang landas ng labanan bilang tanging paraan upang umangat. Ang mga nagwagi sa rehiyonal na paunang laban ay nagtitipon sa kabisera para sa isang nakamamatay na huling labanan, at ang mananaig ay makakamtan ng titulong kabalyero at makakapasok sa mataas na uri. Ang unang tungkulin ng isang kabalyero ay magsilbi sa tagapamahala ng pagpili, na ngayong taon ay si Noah Ararat. Ang pagkakaroon ng mga mahuhusay na kabalyero sa kanyang tabi ay tiyak na magpapatatag sa batang prinsipe. Tinanong ng emperador kung hahatulan ba ang mga kalahok base lamang sa lakas o pipiliin ang pinakamahusay sa kabuuan. Ipinahayag ni Noah na aalisin ang mga rehiyonal na paunang laban at ang buong pagpili ay gaganapin sa imperial na kabisera. Masyadong malawak ang imperyo upang subaybayan ang bawat rehiyonal na laban, at tumanggi siyang hayaang mawala ang natatanging talento. Pagkaraan, sa kanyang mansyon, habang inihahain sa kanya ni Zoe ang tsaa, tinanong ni Noah kung balak ng mga tao mula sa kanyang nayon na sumali sa pagpili ng kabalyero. Sumagot siya na oo, dahil ito ang tanging pagkakataon para sa mga karaniwang tao na umangat sa katayuan, kaya taon-taon ay nagpadala ang nayon ng kinatawan. Sinabi naman ni Noah kay Zoe na inalis na niya ang mga rehiyonal na paligsahan, kaya maaaring lumahok ang sino man nang hindi na dumadaan sa filter na iyon. Mukhang napawi ang alalahanin ni Zoe, ngunit may halong pag-aalinlangan. Nang pilitin siya ng kanyang Panginoon, inamin niya ang dahilan. Taon-taon ay isang kinatawan lamang ang ipinapadala ng Daud dahil magastos ang paglalakbay at pananatili sa kabisera. Ang nag-iisang kandidato ay umaasa sa donasyon ng mga taga-nayon, dahil dala niya ang pag-asa ng buong nayon,
kaya't nagkakaisa ang buong bayan upang suportahan siya. Nang marinig ito, sinabi ni Noah na balak din niyang alisin ang hadlang na iyon, dahil layunin niyang masuri ang lahat ng posibleng talento nang walang nalalampasan. Nagpasya siyang sagutin ang lahat ng gastos para sa mga kandidato. Namangha si Zoe at nagbabala na magiging magastos ito, ngunit sumagot si Noah na hindi na kailangang magsimula mula sa wala. Tinawag niya si Dylan at inutusan siyang bilhin ang lahat ng bakanteng bahay sa imperial na kabisera. Kung hindi pa rin ito sapat, inutusan ng bata ang butler na magtayo ng mga dormitoryo. Pinag-utos din ni Noah kay Dylan na kontakin ang lahat ng negosyanteng kakilala niya at ipaalam ang pagpupulong sa prinsipe upang ayusin ang pagkain para sa mga kandidato. Pagkaraan, nang makipagkita kay Byron Allen at suriin ang inaasahang gastos sa pagkain para sa mga pagsusulit, napansin ni Noah na mas mababa ang kabuuang halaga kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na nag-alok siya ng espesyal na presyo dahil ang kahilingan ay nagmula sa ika-13 prinsipe. Tuwirang sinabi ni Noah na ang ganitong diskwento ay hindi ibinibigay ng kusa, na ikinahihiya ni Byron Allen dahil mali ang kanyang pagtataya sa Panginoon dahil sa edad nito. Gayunpaman, ipinaalam ng mga ngalakal na kasabay ng pagpili ng kabalyero, magkakaroon din ng pagsusulit para kumuha ng mga tagapaglingkod sa palasyo, at nais niyang malaman ang mga ugali ng mga matagumpay na kandidato. Ipinagpalagay ni Noah na balak ni Byron Allen na magpadala ng babae sa palasyo, sumagot siya na ang pagkakaroon ng isang tao doon sa ilalim ng kontrol ng isang mga ngalakal ay magbibigay ng mabilis na akses sa impormasyon, at mas malaki pa ang benepisyo kung inutusan ni Emperador Ararat ang babaeng iyon na magpalipas ng gabi kasama niya. Ang labis na pahayag ay nagpaiyak sa mga ngalakal sa takot. Idinagdag pa niya na ang bayad ay nabayaran na ng maaga. Nangako si Noah na gagawin lamang niya ang rekomendasyon kung ang kandidato ay isang babaeng tunay niyang kinikilala. Matapos maresolba ang usapin, lumuhad si Byron Allen sa harap ng prinsipe, naniniwalang siya ang perpektong patron para sa ganitong kahilingan. Humiling siya ng pahintulot na ilagay ang crest ng ika-13 prinsipe sa kanyang tindahan, isang malinaw na deklarasyon ng pagsunod. Bago pumayag, binalaan ni Noah na hindi niya kailanman pinapatawad ang pagtataksil. Noong gabing iyon, habang umaalis sa kanyang karwahe, pinag-isipan ni Noah kung paano ang pagkakaroon kay Byron Allen sa ilalim ng kanyang utos ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malaking kapangyarihan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niyang bumaba ang kanyang water status, kaya't hininala niyang may problema sa Almeria. Inutusan niya si Zoe na sabihan ng kotsero na diretso na patungo sa palasyo upang makipagkita kay Emperador Ararat. Pagdating niya, naramdaman na ng emperador ang kaguluhan sa Almeria, hindi sa pamamagitan ng tiyak na impormasyon, kundi sa mga senyales na kanyang napansin, tulad ng pagkumpirma ni Noah na may problema nga. Isang lingkod ang bumulong ng ulat sa emperador. Natutuwa sa intuwisyon ng kanyang anak, ibinahagi ng pinuno na may naganap na rebelyon sa Almeria at hiniling kay Noah na hatulan ang tindi nito. Pinaniwala ni Noah na ang pagbaba ng kanyang water rank mula SS hanggang S, na tila hinati sa dalawa, ay sa katotohanan ay isang antas lamang pababa sa lahat ng lebel. Mula rito, napagpasyahan niyang limitado ang saklaw ng rebelyon. Pinagtibay ng emperador ang sagot, ipinaliwanag na ang pag-aalsa ay kinasasangkutan ng humigit kumulang 5,000 katao, ang laki ng isang maliit na hukbo na ngayon ay naglalakbay sa pyudo ni Noah. Tinanong naman ni Emperador Ararat kung balak ng bata na harapin ng mag-isa ang mga rebelde. Sumagot si Noah na imposibleng gawin iyon, sapagkat siya ay bata pa at hindi pamilyar sa larangan ng digmaan, na maaaring magdulot ng pagtanggi ng mga bihasang sundalo sa isang walang karanasang commander. Kung isang prinsipe ang manggaguna sa kampanya, dapat ito ay isa sa kanyang mga kapatid. Bagaman nagulat sa pagtanggi, at sa kabila ng kalmadong pagsusuri ni Noah, tinanong ng emperador kung sino ang inirerekomenda niya sa halip. Pinangalanan ni Noah si Henry, ipinaliwanag na dahil sa laki ng pag-aalsa, kinakailangan ang mabilis na pagpigil, at ang kanyang kapatid, bilang pinakamatipid at maingat sa mga prinsipe, ang pinakamainam na kumilos ng tiyak. Pumayag ang emperador at iniutos na tawagin si Henry. Di naglaon, umalis ang 21 taong gulang na ika-4 na prinsipe Henry sa karwahe kasama si Noah. Tinanong ni Henry kung bakit hindi siya mismo ang kumuha ng pagkakataon, na binanggit na pinahahalagahan ng bansang mandirigma ang ganitong mga pagkakataon. Sumagot si Noah na ang sitwasyon ay biglaan at hindi ganap na nauunawaan,
At kahit makaligtas siya, maraming sundalo ang mamamatay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Noah ang isang presensya sa pamamagitan ng Leviathan at iniutos na huminto ang karwahe. Nakita niya ang sarili bilang tunay na target, kaya tumanggi siyang isali ang kanyang kapatid. Kaagad, pinalibutan sila ng mga nakahod at armado na kalalakihan, na bumuo ng patibong sa paligid gamit ang magic ng tubig. Nakilala ni Noah ang mga ito bilang mga rebelde mula sa Almeria. Isang umaatake ang nagtangkang lapitan siya, ngunit agad na tinamba ng espada ni Noah sa isang hampas. Gayunpaman, ang natitirang mga umaatake ay sumugod sa ika-13 prinsipe, na nagpasimula ng buong labanan na madaling hinawakan ni Noah Ararat. Sa paggamit ng Leviathan, napigil niya ang bawat kalaban hanggang sa huling isa ay bumagsak. Pagkatapos nito, pinuri ni Henry kung gaano kabilis ang paglago ng kanyang kapatid sa maikling panahon. Napansin niya na ang puwersa ng mga rebelde ay sinasabing pangunahing binubuo ng kabalyero at hindi niya inaasahan ang mga mandirigmang tulad ng mga ito. Nagtaka naman si Henry kung mas matalino sanang kumuha ng impormasyon mula sa mga umaatake. Ipinaliwanag ni Noah na wala siyang pumatay sa kanila, sa halip ay iniwan niya silang walang malay. Pagkatapos niyang patumbahin sila, ginamit niya ang takot na dala ng Leviathan, alam niyang maaaring kitilin ng mga rebelde ang kanilang sariling buhay bago tanungin. Naalala ang sinabi ni Henry tungkol sa karamihan ng rebelde na kabalyero, napansin ni Noah na mahina ang Almeria sa produksyon ng mga kabayo para sa digmaan. Kinabukasan, tinawag ni Noah si Byron Allen dahil sa kanyang mga ugnayang pangnegosyo malapit sa Almeria. Binalaan niya na kung may makakalat na kahit isang salita tungkol sa kanilang pag-uusap, parang patay na ang mga ngalakal. Ipinaliwanag ni Noah ang rebelyon at ang posibilidad na umaasa ng malaki ang kaaway sa kabalyero. Ibinigay sa kanya ang 10,000 lins at iniutos kay Byron na bilhin ang lahat ng magagamit na pagkain para sa kabayo. Nang tanungin ng mga ngalakal kung dapat bang balewalain ang rasyon para sa mga tao, sumagot si Noah na hindi ito kakailanganin. Kulang ang Almeria sa industriya ng digmaan, at ayon kay Henry, malamang na binili mula sa labas ang mga kabayo ng hukbo, kaya't limitado ang supply ng pagkain para sa kabayo na pwedeng kunin mula sa mamamayan. Tinalo ni Byron Allen ang ideya na ang pagputol sa rasyon ng mga sundalo ay magdudulot ng pagnanakaw, ngunit iyon mismo ang layunin ni Noah. Namangha sa pangitain ng kanyang Panginoon, nangako si Byron Allen na sisimulan agad ang plano. Di nagtagal, sa kastilyo ng kaharian, nalaman ni Emperor Ararat na sinubukan ng mga rebelde na dukutin si Noah upang gamitin siyang panangga. Ibinahagi rin ng bata na masyadong madaling umamin ang nahuling rebelde, na tila may itinatagong panlilinlang. Pinuri ni Ararat ang talas ng isip ng kanyang anak at sinabing may paraan upang malaman ang katotohanan, ngunit kinatakutan ni Noah na baka ito'y may kasamang pagpapahirap. Nanatili siyang tahimik, nalilito sa ideyang iyon. Napansin ng kanyang ama na haharap sa matinding krisis ang imperyo kung nadakip ang ika-13 prinsipe. Pinuri niya si Noah dahil sa pagtutok nito sa supply ng pagkain, bagay na ikinagulat ng bata, dahil simpleng pag-order lamang siya ng pagkain ng kabayo. Idinagdag ni Ararat na sa karaniwang pagkubkob, maaaring ganoon din ang ginawa ng iba, si Albert, ang koro ng prinsipe, ay hahayaan pang magutom ang mga rebelde upang magsilbing babala. Ngunit inisip ni Noah ang banta mula sa loob at palihim na inayos ang pagkubkob na nakatuon lamang sa mga kabayo, gamit pa ang sarili niyang pondo, isang matalino at banayad na estratehiya. Humanga ang emperador sa talino ng kanyang anak kaya pinayagan niya itong magdagdag ng espada sa kanyang coat of arms. Napamaang si Noah habang iniisip ang karangalang iyon, sa Mills Empire, ang espada ay simbolo ng dangal ng isang mandirigma, at ang paggamit nito sa sagisag ng walang pahintulot ng Supreme Leader ay maaaring maghatid ng kamatayan. Sa wakas, iniutos ni Emperor Ararat kay Cruz na maglabas ng isang kautusan, at nagpahayag ng pasasalamat si Noah. Pagkaalis niya, nakasalubong niya si Byron Allen, na nagsabing limitado lamang ang dami ng naprosesong butil na maaaring dalhin bilang pakain. Idinagdag ni Byron na kaya niyang matunton ang ruta ng paghahatid, at posible ring monopolisahin ang pagbili nito. Ang pinuno ng mga rebelde na si Garhan ay malupit at handang gumamit ng anumang paraan para sa paghihiganti, kaya kinakailangan ng matinding pag-iingat, kahit para kay Prinsipe Noah Ararat.
Biglang sumingit si Evelyn, dala ang balita tungkol sa isang lalaking malubhang sugatan sa pangunahing tarangkahan na nagsasabing may dala siyang agarang mensahe. Hinarap siya ni Noah, isa siyang kapitan ng 10 sundalong batalyon mula sa Adra, Almeria. Iniulat niya ang rebelyon at ibinunyag na ang kanyang nakatataas ang may pakana, ngunit tumanggi siyang sumama at dumating upang ilantad ito. Sinabi ni Byron Allen na hindi naman ito gaanong apurahan, dahil alam na ni Noah ang tungkol sa rebelyon, ngunit nagpasalamat pa rin ang prinsipe, nagutos ng agarang gamutan, at nagbigay ng gantimpalang 1,000 lins, isang maliit na kayamanan. Kinwestiyon ni Byron ang kilos na iyon, dahil paulit-ulit lamang ang impormasyon. Ipinaliwanag ni Noah na ito'y paggalang sa katapatan ng isang taong, sa kabila ng matinding sugat, ay naglakbay ng malayo upang magbigay babala. Pagsapit ng dapit hapon, pumasok si Zoe, mapatla at nanginginig. Iniulat niyang may hindi kilalang tao ang nagbigay sa kanya ng supot na may 500 lins, na sinasabing iyon ang bayad kapalit ng paglalagay ng pampatulog na sangkap na hawak niya ngayon sa ika-13 prinsipe. Napagtanto ni Noah na tunay ngang siya ang puntirya ng mga rebelde, kaya tinanong niya si Zoe kung bakit hindi siya sumunod. Lumuluha itong sumagot na hinding-hindi niya kayang ipagkanulo ang kanyang Panginoon, na hindi lamang nagligtas sa kanyang pamilya kundi sa buong nayon nila. Gayunman, inamin niyang papatayin siya kung sinuwi niya ang utos. Isinulat ng batang prinsipe Noah ang isang zekeng katumbas ng halagang inalok ng mga rebelde bilang suhol, dagdag pa ang 5,000 lins. Nagulat si Zoe at tumangging tanggapin iyon, ngunit iginiit ni Noah, sinabing hindi pa iyon ang pinakamalaking sorpresa. Lalo pa niya itong ginulat nang ihayag niyang siya mismo ang iinom ng pampatulog, at inutusan siyang ihatid siya sa mga rebelde bago agad tumakas, dahil tiyak na papatayin din siya ng mga ito upang patahimikin. Makalipas ang ilang oras, nagising si Noah sa isang taguan. Narinig niya ang dalawang lalaki sa katabing silid na nag-uusap tungkol sa pagpatay sa kanya gamit ang punyal ng kanilang pinuno upang hindi siya makatakas. Tali ang kanyang mga kamay at paa, ngunit palihim niyang kinuha mula sa kanyang tainga ang isang maliit na mahiwagang bagay na naging Leviathan. Sa kabutihang palad, suot pa rin niya ang kanyang singsing, kaya nagawa niyang putulin ang mga lubid. Paglingon niya, napagtanto niyang wala siya sa isang silid kundi nasa likod ng isang kariton. Inutusan niya si Leviathan na silipin ang mga alaala nito. Matapos niyang inumin ang gamot, pinalibutan siya ng mga rebelde na sumalakay sa kanyang mansyon kasunod ng pagpasok ni Zoe. Gayunpaman, lumikha siya ng isang panggulo at nakatakas. Hindi na siya pinansin ng mga rebelde at sa halip ay itinali si Noah at isinakay sa kariton, sinamantala ang pagkakataong mahuli ang ika-13 prinsipe. Matapos pagmasdan ang paligid, umakyat si Prinsipe Noah sa ibabaw ng kariton, armado, at hinarap ang mga rebeldeng nagtipon sa paligid ng siga. May isang humugat ng espada at tinukso siya, sinabing wala na ang kanyang kapatid upang tumulong. Ngunit umatake si Noah nang napakabilis kaya halos hindi na nakapaghanda ang lalaki. Nang hinayang ang bata sa kawalan ng saysay ng misyon, umaasa siyang makakuha ng mahalagang impormasyon, ngunit mga mababang ranggong tauhan lamang na walang alam ang kanyang nahuli. Galit na sumugod ang mga rebelde, ngunit ipinamalas ni Noah ang nakamamatay na kombinasyon ng kanyang husay sa espada at kapangyarihan ni Leviathan, nang hindi man lang ginagamit ang kanyang mahikang tubig. Matapos silang lahat mapabagsak, nakita niyang papalapit si Zoe kasama ang ilang sundalong imperial. Nagulat siya at tinanong kung bakit ito bumalik. Kahit inutusan niya itong tumakas, hindi nito kinaya ang pag-aalala at kinailangang tiyakin ang kalagayan ng kanyang amo. Namangha ang mga sundalo sa mga bangkay ng rebelde, at inakala ni Zoe na mag-isa silang natalo ng kanyang Panginoon. Inutusan ni Noah ang kapitan ng Platen na asikasuhin ang mga bangkay. Nang abutin ng opisyal ang espada ng isang nakahandusay na lalaki, pinigilan siya ni Noah. Napaatras ang mga sundalo habang may maitim na miasma na umaangat mula sa talem. Napagtanto ni Noah na iyon ang kilalang masamang punyal. Sa pamamagitan ni Leviathan, naramdaman niya ang matinding hangering pumatay na nakapaloob dito, pati na rin ang nananatiling galit at sumpa ng taong nagbigay ng sumpa sa sandata. Ipinakita ni Leviathan ang anyo ng isang lalaki, walang duda, si Garhan, ang pinuno ng mga rebelde. Pagkatapos ay pinakawalan nito ang buong kapangyarihan, naglabas ng miasma na kasing itim ng punyal. Ang aninong puwersa ay bumulusok sa langit at tumama kay Garhan kung saan siya nakatayo. Kinabukasan,
ipinatawag si Noah upang magulat sa kanyang ama, na gaya ng dati ay alam na ang lahat ng kanyang ginawa. Agad siyang pinuri ni Emperor Ararat, sinabing ang pinuno ng mga rebelde ay tinamaan sa noo ng biglaang bugso ng tubig noong nakaraang gabi. Natural, inakala nitong si Noah at ang kanyang mahiwagang espada ang may gawa. Namangha si Noah kung gaano kabilis makakalap ng impormasyon ang kanyang ama. Sa sarili, naalala niyang ginamit niya ang natitirang galit at sumpa sa punyal bilang pananda, ginabayan ng malayo ang pag-atake ni Leviathan patungo sa may-ari nito at direktang tinamaan si Garhan. Nang mawala ang kanilang pinuno, gumuho ang mga rebelde ng Almeria at madaling nasupil ng ikaapat na prinsipe ng imperyo, si Henry. Pagkatapos ng labanan, karamihan sa mga kasabwat ay nahuli. Sa silid trono na puno ng mga maharlika, iniutos ng emperador na ihanda ang mga baka at kabayo, at idineklara na ang mga pamilya ng mga may sala ay pagpuputol-putulin ang mga katawan. Nagpahayag ng pagsang-ayon ang mga maharlika. Humingi ng pahintulot magsalita si Noah, na ikinagulat ng korte nang tutulan niya ang hatol. Sa mahigpit na tingin, hiniling ni Emperor Ararat ang kanyang paliwanag. Sumagot si Noah na ang parusa ay dapat sumunod sa batas ng imperyo, ang pinuno ng mga taksil ay pupugutan ng ulo, ang mga kamag-anak hanggang ikatlong antas at mga kasabwat ay bibitayin, at ang iba ay pupugutan ayon sa antas ng kanilang pagkakasangkot. Naiintindihan ni Noah na kung lalabag ang kanyang ama sa batas, magdudulot ito ng kaguluhan sa buong imperyo, kaya pinayuhan niya itong muling pag-isipan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, inamin ni Emperor Ararat na tama ang kanyang anak at nagpasalamat sa kanya sa pagsasalita. Gayunpaman, tumanggi siyang magpatawad ng maluwag. Idineklara ang pinakamabigat na parusa na pinapayagan ng batas, at inutusan si Prime Minister Noishill na ipatupad ito. Namangha ang korte sa pakikialam ng ika-13 prinsipe, at lalo pang lumalim ang paghanga ng mga tao kay Noah Ararat, ang batang henyo. Napagtanto ni Ararat na iniligtas siya ng kanyang anak mula sa isang mantsa sa kasaysayan at iginawad sa kanya ang bagong titulo. Maaaring nagsalita ang sinumang prinsipe, ngunit si Noah lamang ang natatanging nag-abayan ng kanyang ama patungo sa katarungan. Upang makilala ng mundo ang kanyang karunungan, iginawad ng emperador sa kanya ang titulong sage, isang karangalang hindi pangkaraniwan sa royalty. Nagpakita rin siya ng panghihinayang na sana ay mas maagang ipinanganak si Noah. Pinuri ng korte ang Imperial Prince Noah, the Sage, habang kumakalat ang balita tungkol sa nalalapit na pagpili ng mga kabalyero. Tinanong ng emperador kung paano niya balak pumili. Sumagot si Noah na may ideya siya ngunit ibubunyag lamang ito sa hinaharap. Sa loob ng bulwagan ng kastilyo, kalmado na umiinom ng tsaa si Noah at inutusan ng isang alalay na ibuhos sa kanya ang isang timba ng tubig. Nang sumunod ang alalay, automatikong nag-activate ang kanyang singsing, bumuo ng mahiwagang hadlang na nagpabato sa tubig, na ikinagulat ni Emperor Ararat. 3 alalay pa ang muling sumubok, at sa bawat pagkakataon, pinrotektahan ng singsing si Noah. Matapos mapatunayan ang kanyang konsepto, ipinaliwanag niya na sa pagpili ng mga kabalyero, susubukan siyang atakihin ng mga kandidato habang sinusukat niya kung hanggang saan ang kayang abutin ng bawat isa. Napagtanto ni Emperor Ararat na ang metodong ito ay magpapagaan sa pasanin ni Noah at tutulong sa kanya na tiisin ang mahahabang pagsubok, ngunit nagbabala rin siya sa panganib, ang isang sapat na malakas ay maaaring makabasag sa hadlang. Tiniyak ni Noah na handa siya. Dahil nagtitiwala sa paghuhusga ng kanyang anak, hindi na tumutol ang emperador at pinuri ang talino ng bagong sage. Mamaya, sa isang liblib na bahagi ng palasyo, binanggit ni Prime Minister Noishill na ang hayagang pagsabi na sana ay mas maagang ipinanganak si Noah ay mapanganib. Hindi sumang-ayon si Ararat. Hindi lamang nagbigay si Noah ng matalinong payo kundi natalo pa ang isang pinuno ng rebelde nang hindi man lang pumasok sa labanan, isang di pangkaraniwang tagumpay. Bukod pa rito, napatunayan na ang kanyang mahiwagang espada ay may nakakatakot na kapangyarihan. Sa harap ng hagdan, iniutos ni Emperor Ararat kay Cruz na kunin ang kabaong na nakapatong sa itaas. Ayon sa alamat, ang tunay na selyo ni Leviathan ay hindi dapat sirain, ngunit marahil ay kayang baguhin ni Noah ang kapalarang iyon. Habang lumilipas ang panahon, sa wakas ay dumating ang pinakahihintay na araw, ang engranding pagpili ng mga bagong kabalyero ng Mills Empire. Sa sinaunang wika, ang Mills ay nangangahulugang mandirigma,
Patunay kung gaano nila pinahahalagahan ang husay sa pakikidigma. Dahil ang galing sa armas lamang ang daan para umangat sa buhay sa sariling kakayahan, taon-taon ay dinudumog ito ng napakaraming tao. Ngunit kakaiba ang taon na ito. Isang prinsipe ng imperyo ang nagsisilbing pinuno ng pagpili, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Dahil dito, mas lalo pang dumami ang nagtipon upang makita ng personal si Noah Ararat. Nang tawagin ang susunod na kalahok, agad siyang sumugod at umatake gamit ang espada. Habang kalmadong umiinom ng tsaa, hindi man lang natinag si Noah habang bumuo ng harang ang kanyang mahiwagang kagamitan. Kahit ilang ulit pa siyang hampasin, nananatiling matatag ang kalasag. Sa huli, ang espada ng umaatake ang nabasag. Mula sa malayo, napansin ni Cruz na mas masigla ang seleksyon ngayong taon kaysa dati. Ngunit para kay Emperor Ararat, resulta lamang ang mahalaga. Ang araw na ito ay para pumili ng mga kabalyero, at sabik siyang makita kung sino ang pipiliin ng kanyang anak. Sumunod, isang kalahok ang nagpakawala ng salamangkang apoy patungo sa prinsipe. Nilamon ng apoy ang bata kaya napakapit ang mga tao sa kaba. Ngunit sa kabila ng matinding pagsisikap ng salamangkero, isa pang mahiwagang harang ang nagprotekta sa batang henyo, at nanatili siyang walang pinsala. Habang papalubog ang araw, napagtanto ni Noah Ararat na wala pang tunay na namumukod tangi, at unti-unting sumisingit ang kanyang pag-aalala. Nagtapos ang pagsubok ngayong araw sa huling kalahok, isang mandirigmang nakasuot ng buong baluti na pilit pinapakalma ang sarili sa mabagal na paghinga. Maya-maya, sumugod siya kay Noah Ararat. Sa pagkakataong ito, tumagos ang kanyang talam sa harang ng singsing. Determinadong wasakin ito, lalo pa siyang dumidiin, binibiyak ang kalasag hanggang sa mabasag ito sa pira-piraso. Dahil sa lakas ng atake, nasugatan niya ang braso ng prinsipe, at agad na sumugod ang dalawang gwardya upang dakpin siya. Iniutos ni Noah na pakawalan siya at tinanong ang kanyang pangalan. Nakayuko at umaasang mapaparusahan ng mabigat, nagpakilala siya bilang Shirley Grants. Sa gulat ng lahat, agad siyang idineklara ng prinsipe na pasado. Kalaunan, personal siyang binisita ng batang pantas sa kanyang bahay at tinanong kung kanya ang magandang baluti. Sinabi ni Shirley na ito ay pamana ng kanilang pamilya, ipinasa sa maraming henerasyon. Pagkatapos, inamin niyang hindi niya maintindihan kung bakit siya pumasa matapos ang ganoong kalaking pagkakamali. Diretsahang binanggit ni Noah ang kasalanan, ang pagkasugat sa prinsipe ng imperyo, ngunit pinaalala niyang siya mismo ang nag-utos ng pag-atake. Inutusan niya si Shirley na tumayo at muling umatake upang patunayan ang kanyang pagsunod. Sumunod siya, pinakalma ang paghinga, at muling sumaksak. Hinarang ito ng kalasag ng singsing, at halos hindi man lang gumalaw. Ipinaliwanag ni Noah Ararat na kung tunay niyang nanaisin, maayos niyang maipagtatanggol ang sarili. Sa madaling salita, pinayagan niyang masugatan siya. Ang pinakapundasyon ng isang kabalyero ay pagsunod, at nais niyang patunayan ang katapatan ni Shirley, kung tatama ba siya ng buong intensyon kapag inutusan. Sa parehong pagkakataon, sumunod siya. Dahil dito, nanunumpa si Shirley Grants ng ganap na katapatan kay kanyang kamahalan, ang prinsipe ng imperyo. Naaliw sa kanyang matigas na pagbati, tiningnan ni Noah Ararat ang kanyang katayuan at napansin na pinakamalaki ang pag-angat ng kanyang kakayahan. Sa sandaling iyon, pumasok si Zoe kasama si Guto Chloe, ang manggagamot ng korte na nakatalaga upang suriin si Noah. Natagpuan niya itong labis ngunit naintindihan ang kanilang pag-aalala. Pagkatapos ng pagsusuri, kinumpirma ng doktor na ang sugat ay hindi tumama sa buto o litid. Napansin ang paghanga ni Shirley, tinanong siya ni Noah kung bakit. Sinabi niya na wala silang doktor sa kanilang nayon, kaya hindi pa niya nakita kung paano gamutin ng ganito ang mga sugat. Nang tanungin kung paano nila inaalagaan ang may sakit, ipinaliwanag niya na ang matanda ay nagdarasal lamang at tinataboy ang karamdaman. Napansin ng doktor na karaniwan ng ganitong gawain sa mahihirap na nayon. Dahil mabilis ang pagsasanay ng manggagamot sa pamamagitan ng pag-aaprenta, iniutos ni Noah ang kanyang unang utos, dalhin ang pinakamatalinong mga bata mula sa kanyang nayon upang maging alagad ni Guto Chloe. Sasagutin niya ang lahat ng gastusin, upang balang araw ay maibalik nila ang serbisyo bilang mga manggagamot para sa kanilang komunidad. Gulat na gulat, yumuko ng malalim si Shirley Grants at nagpasalamat. Pinaalala siya ni Noah Ararat na ang isang kabalyero ay dapat sumunod sa tamang etiketa,
hindi basta-basta yumuko ng maluwag. Kinabukasan, isinusuot ni Shirley ang kanyang baluti at lumabas sa kanyang bagong silid, kung saan nakita niya si Zoe sa pasilyo. Tinanong siya ni Zoe kung nakatulog siya ng maayos. Inamin ni Shirley na hindi, tila bago pa rin sa kanya ang silid. Dagdag pa niya na kahit ang mga silid ng mga lingkod dito ay marangya, isang bagay na bihira sa isang imperial na tahanan. Habang naglalakad, nadaanan nila ang ilang mga katulong na nagkakatuwaan tungkol sa kung sino ang magiging hinaharap na asawa ng kanilang Panginoon. Napansin ni Shirley Grants na 6 pa lamang ang batang prinsipe, ngunit pinaalalahanan siya ni Rihanna na ang ibang mga prinsipe ay nagpakasal bago umabot ng 15. Isang katulong ang nagmungkahi na ang tagapaglingkod ni Lady Alria, na mula sa nasasakupan ng prinsipe, ay magandang piliin. Sumang-ayon ang iba, maliban kay Zoe, na nagsabing hindi tama ang ganitong usapan. Malapit, napansin ng isa pang lingkod na pinatutunayan lamang nito ang kasikatan ng batang prinsipe. May mga kafe pa nga na binuksan malapit sa tahanan ni Noah Ararat dahil sa dami ng kababaihan na nagtitipon upang makita siya. Dagdag ni Rihanna na sinasabi rin ni Evelyn na wala ng ibang prinsipe na kasing mabait, at tinukso si Zoe, tinatanong kung gaano niya hinahangaan ang prinsipe, lalo na't kamakailan lang siyang nagsimulang mag-aral ng mahika upang higit na maprotektahan ang kanyang Panginoon. Nahihiya, iginiit ni Zoe na nais niya lamang na maglingkod ng mabuti, at pagkatapos ay lumakad palayo upang takasan ang kanilang pangungutya. Kalaunan, natanggap ni Noah Ararat ang taunang ulat ng pagpili ng mga kabalyero mula kay Rowan Green. Sinabi ng commander na ang mga bagong rekruto ay una sa kalidad, salamat sa sistema ng prinsipe, at labis ang pasasalamat ng kabalyerong hukbo sa kanilang talento. Gumawa si Noah ng formal na liham ng pasasalamat para sa lahat ng tumulong sa pag-organisa ng kaganapan, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang kabalyero na samahan ang kanilang bisita palabas ng mansyon habang inihahanda ni Rowan Green ang kanyang kabayo. Yumuko si Shirley Grants at nagpasalamat sa kanya sa pagdating. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rowan Green kung bakit ipinadala ng prinsipe si Shirley Grants na samahan siya, upang ipakita sa bagong kabalyero kung paano kumikilos ang isang wastong tagapangalaga. Habang sasakay na siya sa kabayo upang umalis, nagbigay si Rowan ng isang payo mula sa isang veterano, sa paglilingkod sa isang dakilang tao, hindi mahalaga ang pagkakamali, ang pagkawala ng pagsisikap lamang ang dapat ikabahala. Sa gabing iyon, nag-host si Noah Ararat ng isang piging sa kanyang mansyon, na tampok ang mga awit na si Alichi. Dumalo si Byron Allen kasama ang kanyang anak na si Cindy, upang ipagdiwang ang tagumpay ng pagpili ng mga kabalyero. Sinabi ni Noah Ararat na ang handaan ay para sa lahat. Bukod dito, maraming bisita ang mga mangangalakal na konektado sa 13 prinsipe ng imperyo, kaya mahalaga ang pagpapalakas ng ugnayan. Nang matapos ni Alichi ang kanyang awit, pumalakpak si Noah, at sinundan siya ng buong bulwagan. Lumapit si Zoe na may liham na nakapangalan sa kanya. Bagamat kinakabahan, iniabot niya ito. Lumayo si Noah at binuksan ang liham. Walang nakalagay na pangalan ang nagpadala. Sinabi ng gwardya sa gate na tumakas agad ang tagapaghatid pagkatapos ay abot ang liham. Nag-aalala, nagtanong si Shirley Grants kung dapat ba siyang kumilos. Sa loob ng kanyang pabalat, nanginginig si Leviathan, ngunit sinabi ni Noah na ayos lang. Patuloy pa rin ang galaw ng natitirang mga rebelde ng Alria. Naniniwala siya na ang nagpadala ng liham ay isang tagalubid na nangangalap ng impormasyon, malamang ang sundalong nagbabala sa kanila tungkol sa rebelyon. Naalala ni Zoe ang tapat na katapatan ng sundalo at inakala niyang nais nitong bayaran ang gantimpalang natanggap niya. Ngunit binanggit ni Noah Ararat na maaari siyang mapatay kung mahuli habang gumaganap bilang tagahatid. Dahil nananatili pa sa Alria ang kanyang kapatid na si Henry, nagpadala ang pantas ng mensahe na itigil niya ang ginagawa. Kalaunan, dumating ang isa pang liham. Ayon sa inaasahan, nasaktan ng sundalo sa pamamaraan ng pagpapahirap. Nanatili siyang tahimik, at ang kanyang pagiging lihim ay nagdulot ng matinding kapinsalaan sa kanya. Nasagip siya ng tropa ni Henry, ngunit nananatili pa rin siyang walang malay. Itinuturing ni Noah na kanya ang pananagutan. Hindi sang-ayon sina Shirley Grants at Zoe, ngunit iginiit ng prinsipe na maiiwasan sana niya ito kung kumilos siya ng mas maaga, na inaalala ang aral ng kanyang ama na ang impormasyon ay isang sandata. Inutusan niya si Zoe na kontakin ng Alria at huwag magtipid, gamitin ang lahat ng doktor at gamot upang buhayin ang sundalo.
Pagkatapos, napag-isipan ng bata na hindi sulit isakripisyo ang mga tapat na tao para sa isang ulat lamang. Di nagtagal, naglalakad si Noah Ararat sa mga kalye kasama ang kanyang kabalyero. Namamangha si Shirley sa masiglang pamilihan na hindi pa niya kailanman nakita. Tinanong niya ang layunin nito. Sinabi ni Noah na nais niyang bumili ng regalo para kay Henry, bilang pasasalamat sa pagpigil sa rebelyon at sa paghawak ng liham. Dumating sila sa tindahan ni Alan Bardsley. Ipinakita sa prinsipe ang mga bagong dating na paninda, mga pinong alahas na napakahalaga, na ikinabigla si Shirley sa kislap nito. Sa gitna ng karangyan, napansin ni Noah ang isang bagay na natatago sa ilalim ng telang pambalot. Nang tanggalin ito, lumitaw ang isang walang kapintasan na estatwang gawa sa salamin, nilikha ng isang bihasang alagad, isang bihirang piraso na iniwan ni Lindsay. Ayon kay Alan Bardsley, ang paraan ng paggawa nito ay nawala na, at dalawa na lamang ang natitirang estatwa ng Diyosang ito. Binayaran ni Noah Ararat ito ng 10,000, kasama ang bonus para sa paghahatid ng higit pa sa kanyang inaasahan. Biglang pumasok ang ika-8 prinsipe ng imperyo, si Oscar Ararat, nang marinig niyang naroroon ang kanyang kapatid. Nang makita niya ang estatwa, agad niyang nakilala ang gawa ni Lindsay. Pag-aari niya ang isa pang piraso, ang pangalawang estatwang binanggit ng mga ngalakal. Tahimik ang buong tindahan. Walang pag-aatubili, inangat ni Noah Ararat ang estatwa at inihagis sa sahig, na winasak ang napakahalagang salamin. Habang nakatungo sa gulat si Alan Bardsley, binigyan siya ni Noah ng karagdagang pera para sa abala at sinabi na ikalat ang balita na ang pangalawang estatwa ay simpleng nabasag. Pinuri ni Oscar ang talino ng bata. Dahil iisa na lamang ang natira, tataas ang halaga nito. Sinabi niya na ang ganitong pangitain ay kadalasang dumarating lamang kapag may sariling nasasakupan na ang isang tao. Pagkatapos, umalis ang ika-8 prinsipe. Kailangan pa rin ni Noah ng regalo para kay Henry. Nasa sabik sa kita, naghahanap si Alan Bardsley ng isa pang bagay na karapat-dapat sa pantas. Papunta na sa dapit hapon, matapos iwan ang tindahan, napansin ni Noah na tila balisa si Shirley Grants at tinanong kung ano ang problema. Inamin niya na ang paglilingkod sa kanya ay puno ng sorpresa. Kahit ngayong araw, bagamat naunawaan niya ang loika, nananatili itong isang kayamanang napakahalaga. Gayunpaman, nakikita ni Noah Ararat ang estatwa bilang isang bagay lamang, hindi isang tunay na kayamanan para sa prinsipe ng imperyo. Ang mga naglalagay ng kanilang buhay sa panganib para maghatid ng impormasyon, nagsisikap upang matugunan ang inaasahan, at nanunumpa ng katapatan kay Noah Ararat, ginagawa ang lahat upang maglingkod, iyan ang tunay na kayamanan. Isa si Shirley Grant sa kanila. Nang marinig ito, labis na naantig si Shirley at nanumpa siyang susunod sa kanyang Panginoon habang buhay. Para sa batang pantas, iniisip lamang niya ang pag-iipon ng mas maraming ganitong kayamanan hanggang sa araw na siya'y mamanahin sa trono. 6 na taon ang lumipas, naglalakad si Noah Ararat sa gitnang bulwagan ng mansyon. Yumuyuko ang mga katulong habang siya'y dumaraan. Kasama sina Shirley Grants at Zoe, patungo sa karwahe sa harap ng mansyon ang 13 prinsipe ng Mills. Mag-isang nakaupo si Noah sa hapag-almusal habang pinagsisilbihan siya ni Zoe, ngunit nakatuon ang pansin niya sa bagong katulong na si Jiggy, na abalang nakatanaw sa bintana. Tinanong niya kung may problema. Sumagot si Jiggy na hanggang ngayon, matapos ang 3 araw, tuloy-tuloy pa rin ang pila ng mga taong may dalang regalo para sa kaarawan niya. Naiintindihan ni Noah kung bakit siya naguguluhan, at sinabi ni Zoe na noong nakaraan, isang buong linggo dumating ang mga regalo. Nataranta si Jiggy sa narinig. Ipinaliwanag ni Noah na hindi niya maaaring tanggapin na lang basta ang lahat. Kailangan niyang isa-isahin at alista ang bawat regalo at ang nagpadala nito, isang trabahong mabigat at matrabaho. Kaya ipinagkatiwala niya ito sa isa sa pinakaasahang katulong, si Evelyn, kaya nakakapagpahinga siya ng kaunti. Pagkatapos kumain, nagtungo si Noah sa punong tanggapan ng Ministry of Military Affairs, dahil personal siyang inatasan ng emperador na magtrabaho roon. Pagdating niya, sinalubong siya ng ministro ng militar, ang ika-4 na prinsipe, si Henry, kasama ang isang kabalyero. Bago magsimula, sinabi ni Henry na nakatanggap sila ng utos imperial na magpadala ng hukbo sa pamumuno ni Knight Captain Reyes upang supulan ang rebelyon sa timog ng imperyo. Ang mga barbarong naghihimagsik ay sobra ang tiwala at malulupit,
kaya balak nilang durugin ang mga ito gamit ang buong lakas ng hukbo. Ngunit nais muna ni Henry ang opinyon ni Noah bago kumilos. Makatwiran ang plano, kaya tumingin siya kay Reyes, direktang tauhan ni Henry at isang kabalyerong maraming beses nang napatunayang mahusay sa digmaan. Naniniwala si Noah na mapagkakatiwalaan siya sa misyon. Pero bago iyon, nagtanong siya kung ilang sundalo ba talaga ang isasama nito. Napawisan si Reyes at nag-atubiling sumagot. Naiinis si Henry at agad humingi ng paliwanag. Lumuhad si Reyes at humingi ng tawad, ngunit pinakalma siya ni Noah at sinabing hindi ito seryoso. Ipinaalala niya kay Henry na ang mga general ay tumatanggap ng pondo mula sa korte batay sa dami ng sundalong dala. May ilan na isinasama pati mga ngalakal at katulong sa talaan para lumaki ang pondo at may maibulsa sila. Muling nag-apologize si Reyes habang nagngangalit si Henry sa kanyang kasakiman, ngunit pinahupa sila ni Noah. Sinabi niyang karapatan ni Reyes na kumuha ng dagdag na tauhan para tumulong sa hukbo at maaari siyang kumuha ng maliit na bahagi mula sa pondo. Napagtanto rin ni Henry na kung maisasama ang mga disundalo, maaari nilang ay pakitang mas malaki ang hukbo at takutin ang kalaban. Pinuri niya si Noah sa pagtuklas sa pandaraya ng tauhan at kung paano pa ito makakatulong sa digmaan. Ngunit sinabi ni Noah na hindi nila magagamit ang paraang iyon ngayon, dahil iniutos ng emperador ang perpektong tagumpay at bawal magkamali. Tinanong niya si Reyes kung ilan ang naitalang disundalo. Sagot ng takot na kabalyero, humigit kumulang 2,000 ang naisama niya. Iniutos ni Noah na agad punan ni Reyes ang kulang at kumuha ng kapantay na bilang ng tunay na sundalo. Wala itong nagawa kundi sumunod. Pagkatapos, nagsulat si Noah ng liham para sa Ministry of Finance at ipinabigay iyon kay Reyes. Dahil dito, makatatanggap siya ng pondong katumbas ng 2,000 sundalo para sa iba't ibang gastusin, at maaari niyang angkinin ang halagang iyon. Nalito ang kapitan kung bakit siya binibigyan ng pera sa kabila ng katiwalian. Malamig na sagot ni Noah na kapalit ng dagdag na pondo, dapat niyang maghatid ng perpektong tagumpay. Humanga si Henry sa paraan ni Noah sa paghimok sa mga tauhan gamit ang lahat ng posibleng paraan. Habang pauwi sila, tinanong niya ang nakababatang kapatid kung nakaranas na ba ito ng digmaan. Umiling si Noah at sinilip ang kanyang stats, nasa level 1 pa rin dahil hindi pa siya lumalaban sa tunay na labanan. Sa imperyo, karamihan sa mga prinsipe at prinsesa ay maagang namamatay. Bagaman sakit ang opisyal na dahilan, kadalasan ay pinapaslang sila ng kapwa maharlika para sa kapangyarihan. Kaya itinuturing na mahalaga ang mga batang dugong royal at hindi pinapadala sa digmaan hanggat hindi ganap na adulto, maliban kung direktang utos ng emperador. Sinabi ni Henry na 12 na si Noah at dapat makatikim ng tunay na laban. Sumagot si Noah na pupunta siya sa digmaan sa oras na iutos ng emperador. Dagdag ni Henry, hindi siya mahihirapan dahil hawak niya ang maalamat na mahiwagang espada. Biglang napahinto ang karwahe ni Henry nang may batang babae na tumakbo sa harap nito. Nakiusap siyang iligtas siya, at maya-maya'y nagsilabasan din ang ilang bata mula sa madidilim na eskinita. Nasa likod nila ang ilang tulisan na nais dukutin ang mga bata at sinunggaban nila ang mga batang babae at sinubukang dalhin. Lumabas si Noah at iniutos na huminto sila. Hindi alam ng mga tulisan kung sino ang kinakausap nila at sinabihan siya na bumalik na lang at uminom ng gatas ng kanyang ina. Hindi pinansin ni Noah ang kanilang mahihinang pangaalipusta at tinanong ang kanilang registration number, dahil ilegal ang kalakalan ng alipin na walang rehistro sa imperyo. Nagbago ang mga tulisan sa karahasan, pero mabilis na isinama ni Noah si Leviathan at sinaksak sila, pinatayod ngunit hindi pinatay. Namangha ang lahat sa kanyang galing, kahit hindi nila siya lubos na kilala. Lumapit si Noah sa mga bata para aliwin sila nang biglang may matandang lalaki na mahina ang katawan ang lumabas mula sa dilim at bumati sa kanya. Bukas niyang inamin na siya ang utak sa likod ng kalakalan ng alipin at nagbabala kay Noah na huwag siyang gambolain dahil may suporta siya ng unang prinsipe na si Gilbert. Naiintindihan ni Noah na isa itong kasosyo ni Epstein, kayong tuso at palabang matanda, at nag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Sinabi ng matanda na iwan ang mga batang babae at magpanggap na wala siyang nakita. Ngunit hindi makompromiso si Noah. Tinanong niya si Henry kung kilala niya ang lalaki, at sinagot ni Henry na hindi niya kilala ang mukhang nakakainis na ito. Sabi ni Noah, hindi rin niya alam kung sino ito.
Habang sinusubukang ipaliwanag ng matanda ang sarili, ginamit ni Noah ang cursed energy ni Leviathan upang patalsikin siya. Mataas ang tinig ni Noah nang ideklara na kahit ang mga walang pangalan na salbaha ay nag-aangking nagtatrabaho para sa unang prinsipe ngayon. Sabi niya, maaaring maloko ang karaniwang tao, pero hindi siya at ang kapatid niya. Naniniwala ang publiko sa sinabi ni Noah nang may isang lalaki na makakakilala sa kanya bilang matalinong prinsipe. Iniutos ni Noah sa mga sundalo na dalhin ang mga tulisan sa tirahan ng unang prinsipe at ipaalam na ginagamit nila ang pangalan nito ng ilegal. Samantala, dinadala niya ang mga bata sa kanyang bahay para aliwin, gaya ng posibleng ginawa ni MJ noon. Humanga si Henry sa mabilis na pag-iisip ni Noah at ipinaliwanag niya na kung totoong nagtatrabaho ang mga lalaki para kay Gilbert, hindi niya sila pwedeng patayin. Pero hindi rin pwede hayaan ng tao na manood ang isang prinsipe ng ilegal na kalakalan ng alipin at walang gawin. Kaya ginawa niyang peke ang mga ito at dinala kay Gilbert, na malamang ay itatapon ang mga ito bilang pabigat. Pagdating ng gabi, habang kumakain sina Noah at Henry, dumating ang butler na may dalang mahalagang balita. Tinanong ni Henry kung ano ang nangyari, at sumagot si Noah na dumating ang mensahero mula sa unang prinsipe, si Gilbert, tungkol sa mga nahuling tulisan. Nagpasalamat si Gilbert sa paghuli sa mga impostor na gumamit ng kanyang pangalan at sinabi na inihanda na niya silang dalhin sa korte para parusahan, pero uminom sila ng lason at nagtapos ang buhay nila. Wala talagang nakakaalam at si Gilbert mismo ang pumihil sa kanila. Tinanong ni Noah si Henry kung talagang nagpapatakbo si Gilbert ng ilegal na kalakalan ng alipin, at sinagot ito ng oo. Sinabi ni Henry na namumuhay si Gilbert sa marangyang paraan at nagsasayang ng pera ng walang kabuluhan, kaya tiyak may ilegal na negosyo siya. Hindi rin masisisi ni Noah ang nakatatandang kapatid sa pagsasayang ng pera, dahil kahit unang prinsipe, anak siya ng isang concubine at hindi kailanman magiging susunod na emperador. Naisip ni Noah na ang kalakalan ng alipin at mga pribadong ari-arian ni Gilbert ay takip lamang sa mas madilim at mapanganib na balak. Namangha si Henry kung gaano kabilis na unawaan iyon ng 12 taong gulang niyang kapatid. Kinabukasan, sinabi ni Noah sa mga batang iniligtas niya na inayos niya ang lahat at malaya na silang umuwi. Ngunit wala silang tahanan dahil sila mismo ay ipinagbili ng kanilang pamilya. Naiintindihan ni Noah na kung babalik sila, muling ipagbibili sila. Kaya, nagpasya siyang alagaan sila. Iniutos niya sa butler na ayusin ang kanilang mga kwarto at trabaho, at kung may nais mag-aral, dapat din itong asikasuhin. Nagulat ang pinuno ng mga babae at tinanong si Noah kung bibilhin ba niya sila. Sagot niya, hindi siya bumibili, malaya silang umalis kahit kailan. Pero kung mananatili sila, hindi niya papayag ang may pagtataksil. Pinayuhan sila ng butler na pasalamatan si Noah at dinala sila. Habang pinapanood silang umalis, naalala ni Noah ang kanyang pilosopiya na ang tao ay kayamanan, at naalala niya ang isang bagay na matagal na niyang nais gawin. Tinawag niya si Evelyn sa opisina at nagsimula itong magulat na nakolekta na lahat ng regalo niya sa kaarawan. Sinabi ni Noah na alam na niya iyon at inihila ang isang sobre sa harap niya. Nagtaka si Evelyn at sinabi ni Noah na aalisin siya sa kanyang serbisyo upang maging opisyal ng gobyerno na mamamahala sa isang rehiyon sa kanyang teritoryo. Hindi alam ni Evelyn kung paano tutugan sa promosyon mula katulong patungong alkalde. Sabi ni Noah, siya ang pinakamatalino sa kanyang mga katulong at ang simpleng paglilingkod sa kanya ay sayang sa kanyang talento. Handa na sanang tanggihan ni Evelyn ang promosyon para magpatuloy sa paglilingkod kay Noah, ngunit sinabi niya na kung maging mahusay siyang administrador, pupurihin siya ng mga tao sa kanyang mahusay na pagpili ng talento. Iniutos ni Noah na lisanin niya ang mansyon at magtrabaho sa kanya, iyon na lang ang kailangan niyang marinig. Hindi naglaon, sinomen si Noah ng emperador na nakarinig kung paano niya ipinagtanggol ang dangal ni Gilbert. Sagot ni Noah na nagkataon lamang ang lahat, ang layunin niya ay mailigtas ang mga bata at mahuli ang mga kriminal. Naiintindihan niya na si Gilbert mismo ang nagulat sa emperador upang maiwasan ang backlash at magpakitang inosente sa lahat. Sinabi ng emperador na nakakalungkot na may ganitong maruruming kriminal na malayang gumagala. Tinanong niya si Noah tungkol sa parusa. At sinabi ni Noah na ayon sa batas, dapat maputol ang kanang braso ng leader at ang iba ay ilalagay sa military service. Sinabi ng emperador na harapang hinarap at inaresto ni Noah ang mga kriminal. Kung siya raw ang nasa lugar, magpapakubli siya,
hayaang batuhin ng mga kriminal para mahuli silang nagkasala sa mismong akto. Nagbiro ang punong ministro na ito ay krimen laban sa imperial na pamilya at papatayin ang mga kriminal. Habang nagtatawanan ang lahat, ipinaliwanag ni Noah ang tama. Sinabi niya na kung ang emperador ay undercover at hindi alam ng kriminal kung sino ang tinatamaan, simpleng pananakit lamang ito at hindi krimen laban sa imperial na pamilya. Tahimik ang hukuman sa narinig nila, at naramdaman ni Noah na napakalayo na ng kanyang ginawa sa pagtutuwid sa punong ministro sa isang hypothetical na sitwasyon. Ngunit bago siya makapagpaumanhin, tumawa ang emperador at sinabi sa punong ministro na siya ang panalo sa pastahan. Nalilito si Noah. Ipinaliwanag ng emperador na naglagay siya ng pastahan sa punong ministro upang makita kung kayang itama ni Noah ang kanyang pagkakamali sa pag-unawa sa batas. Nagtaka si Noah kung ano nga ba ang silbi ng pagsubok na iyon. Saglit lang, dumating ang sagot nang italaga siya ng emperador bilang bagong Minister of Justice. Nag-alab ang hukuman sa balita at nagdiwang, sabay puri kay Noah bilang pangalawang prinsipe pagkatapos ni Henry na naging ministro. Hindi alam ni Noah kung paano tutugan, habang ang emperador at punong ministro ay nagngingitian at nagpalitan ng kontentong tingin, na lalo siyang nalilito. Sa gabi, nagpunta siya para pakinggan ang awit ni Ali, ngunit ang isip niya ay abala pa rin sa nangyari sa hukuman. Naisip niya na may mas malalim na dahilan kung bakit siya itinalaga bilang ministro ng katarungan. Ngunit nagpasya siyang walang silbi ang sobra-sobrang pag-iisip at mag-enjoy na lang sa palabas. Samantala, nakatanggap ang emperador ng nakababahalang ulat mula sa punong ministro, at napagpasyahan niyang hayaang siya ang humawak nito dahil kailangan niyang asikasuhin ang mas mahalagang bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban. Pagkaraan, dumating si Noah sa ministry ng katarungan at ipinakilala siya kay Vinny, ang vice-ministro. Napansin ni Noah na bata at mahusay si Vinny, kaya hiniling niyang ay lahad nito ang pangkalahatang tungkulin ng ministro ng katarungan. Ipinaliwanag ni Vinny na ang ministry ang namamahala sa koordinasyon ng lahat ng hukuman sa buong bansa at lumalaites din ng mga kaso sa kabisera. Kaya inaasahang gaganap si Noah bilang hukom. Inaasahan na niya iyon, ngunit tinanong pa rin niya si Vinny kung siya man ay humahatol paminsan-minsan. Aniya, nakadepende sa sitwasyon, subalit may mga kasong hinahawakan din siya. Pagkarinig nito, sumunod na tanong ni Noah kung ilan ang suhol na tinatanggap niya. Nabigla si Vinny at hindi agad nakasagot. Tiniyak ni Noah na wala itong dapat ikabahala, nais lamang niyang maunawaan ang kalagayan ng ministry. Kaya anuman ang aminin nito ay hindi niya gagamitin laban sa kanya. Umamin si Vinny na tumatanggap siya ng suhol, karaniwang ilang daang re bawat taon. May personal siyang patakaran na hindi tumanggap ng ilang uri ng suhol, samantalang ang karamihan sa mga hukom ay walang ganitong limitasyon at nakatatanggap ng 10 ulit na mas marami. Naintrigue si Noah at tinanong kung ano ang patakarang iyon. Ipinaliwanag ni Vinny na hindi siya tumatanggap ng suhol sa mga kasong pagpatay. Hindi dahil tutol siya rito, kundi dahil madali siyang mabubunyag. Kapag pinalaya niya ang salarin, malalaman ng naulila na tumanggap siya ng suhol at maaaring gumanti. Kaya pinili niyang tanggapin lamang ang suhol sa mga kasong mababa ang panganib. Naunawaan ni Noah, kaya kumuha siya ng papel at sinulatan si Vinny ng tseke na nagkakahalaga ng 5,000 rene. Ipinaliwanag niya na kung 500 rene ang tinatanggap nitong suhol bawat taon, sapat na iyon para sa 10 taon. Mula ngayon, nais niyang itigil ni Vinny ang pagtanggap ng suhol. Namangha si Vinny sa loika ni Noah at naunawaan kung bakit tinagurian siyang matalinong prinsipe ng hari sa murang edad. Agad siyang nagpasya na maging tapat kay Noah. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng pera, hihinto siya sa pagtanggap ng suhol at ang kapalit lamang ay makapaglingkod ng buong katapatan. Karaniwan ay magdududa si Noah sa lihim na motibo, ngunit nang tingnan niya ang kanyang status screen, nakita niyang nadagdagan ang kanyang lakas mula sa panunumpa ng katapatan ni Vinny. Ibig sabihin, tapat ang pahayag nito. Kalaunan, naghahapunan si Noah kasama si Oscar sa mansyon nito. Napansin ni Oscar ang bahagyang pagdududa ni Noah, ngunit tiniyak niyang pagdiriwang lamang iyon bilang pagbati sa pagkakahirang sa kanya bilang ministro ng katarungan. Pagkatapos ni Henry, siya ang ikalawang prinsipe na naging ministro. Pinahalagahan ni Noah ang handog, ngunit nanatili ang kanyang pag-aalinlangan. Si Henry ay naging ministro matapos supulan ng rebelyon, samantalang wala pa siyang pambihirang tagumpay upang igawad ang gayong titulo.
Kaya inisip niyang may ibang balak ang emperador. Hinarap niya si Oscar at tinanong kung natatandaan nito ang kwento ng muntik nang bumagsak ang imperyo. Ayon sa kasaysayan, muntik nang bumagsak ang imperyo dahil sa dating batas na ang panganay na prinsipe lamang ang maaaring magmana ng trono. Bagamat tila karaniwan ito, nagdulot iyon ng kaguluhan sapagkat ang iba pang prinsipe, batid na wala silang pananagutan, ay nagpakasasa na lamang at nagwalang bahala. Hindi ito nauwi sa mabuti. Kaya nagpatupad ng bagong tuntunin, bawat prinsipe ay pagkakalooban ng natatanging biyaya sa pagsilang, at kung sino ang pinakamahusay sa pagtupad ng tungkulin ang hihirangyang koro ng prinsipe. Napagtanto ni Oscar ang ibig ipahiwatig ni Noah. Bigla siyang tumayo at nagtanong kung balak ba talaga ng emperador na gawing koro ng prinsipe si Noah. Hindi tiyak si Noah, ngunit posible ito. Makalipas ang sandali, dumating ang tauhan ni Oscar at ibinalitang balak siyang italaga ng emperador bilang pinuno ng ministry ng pananalapi kinabukasan. Lalong napatibay ang hinala ni Noah, naghahanap ang emperador ng papalit kay Albert bilang koro ng prinsipe. Samantala, nagsagawa ng operasyon ang mga maharlikang kabalyero laban sa grupong nagbabalak pabagsakin ang emperador. Nang gabing iyon, natanggap ng emperador ang ulat. Ayon sa investigasyon, layunin ng grupo na pilitin siyang magbitiw upang mailuklok si Albert bilang pinuno. Maliwanag na paka na ito ni Albert upang maaga ang trono. Ngunit sa isang banda, mahirap siyang sisihin, 30 taon na siyang koro ng prinsipe at wala pang balak magretiro ang kanyang ama. Mabigat pa ring krimen ang tangkang pag-aaklas, ngunit walang tuwirang ebidensyang nag-uugnay kay Albert, kaya mahirap siyang parusahan. Gayunman, tiyak na hahatulan ng kamatayan ng iba pang sangkot. Kinabukasan, bilang pinuno ng Ministry ng Katarungan, iniharap kay Noah ang kaso at hiniling ang kanyang pasya. Direkta ang usapin sapagkat nahuli sa aktong nagbabalak pabagsakin ng emperador ang mga akusado. Bagamat walang hayag na patunay laban kay Albert, malinaw ang implikasyon, mga kasapi ng kanyang panloob na lupon ang nagsakatuparan ng plano. Tinanong ni Vinny kung ano ang kanyang hakbang. Sa ilalim ng batas imperial, bihirang maparusahan ng dugong maharlika, maliban sa kasong pag-aaklas. Dito, kamatayan ng hatol, maging prinsipe man o karaniwang tao. Kahit ang simpleng kaalaman sa sabuatan ng hindi ito pinigil ay sapat na upang ipabitay. Sa dami ng tauhan ni Albert na sangkot, halos imposibleng wala siyang nalalaman. Kung nanaisin ni Noah, maaari niya itong kasuhan ng pagtataksil at ipapatay. Ngunit alam niyang hindi iyon ang nais ng emperador. Kapag nabunyag na nagtangkang agawin ng prinsipe ang trono, magiging pambansang iskandalo ito. Kaya minabuti ni Noah na bahagyang iangkop ang batas. Nakipagpulong siya sa emperador at ipinaliwanag na ang lahat ng naaresto sa mismong lugar ay agad bibitayin. Ang katotohanang hindi patahasang kinukwestiyon ng emperador si Albert ay patunay na wala siyang balak parusahan ito. Ngunit kung may isa sa mga kasabwat na magsuplang, mahihirapan silang itago ang iskandalo. Kaya nais ni Noah na agad silang patahimikin. Humanga ang emperador sa talas ng isip ni Noah kahit wala siyang tuwirang sinabi. Bilang gantimpala, dinagdagan niya ang budget nito at ipinahayag ang mataas na pag-asa para sa kanya. Pagbalik ni Noah sa kanyang tahanan, nakita niya ang 2 bantay sa tarangkahan na duguan at nakahandusay. Lumapit siya, patay na ang isa, at ang isa na may halos huling hininga ng balaan siyang nasa loob pa ang mga salarin. Agad siyang pumasok. Sa mga pasilyo, marami siyang tauhang sugatan at nakabagsak. Maya-maya, nadatnan niya ang isang mananalakay na papatayin ng isa niyang tao. Sumugod si Noah at tinaga ang mga braso at binti nito hanggang buto. Tinangka ng salarin na magpakamatay sa pagkagat sa sariling dila, ngunit pinigilan siya ni Noah sa pagsiksik ng mahiwagang metal sa bibig nito. Di naglaon, 3 pang mananalakay ang sabay-sabay na umatake, ngunit sa loob ng isang iglap ay napabagsak silang lahat ni Noah. Ilang sandali pa, dumating si Vinny at nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas si Noah, bagamat malubha ang sitwasyon. Patay na ang lahat ng mananalakay, ngunit marami sa mga bantay ni Noah ang nasa kritikal na kalagayan. Nagulat si Noah na napatay ang mga salarin, sapagkat karaniwan ay binubuhay ang mga ito para sa interogasyon. Ibig sabihin, may nagtatangkang magtago ng bakas, at malamang may kaugnayan ito kay Albert. Kapag napatunayang sangkot si Albert, magiging malaking iskandalo ito.
Kaya kinailangan ni Noah ng dahilan upang maipapatay ang mga napigilan niyang magpakamatay. Sa batas imperial, ang pananakit sa dugong maharlika ay may agarang hatol na kamatayan. Kaya sinaksak niya ang sarili sa tiyan at inutusan si Vinny na iulat na ang mga mananalakay ang may gawa nito, upang maipatupad agad ang bitay bago pa sila makapagsuplang. Makalipas ang ilang minuto, ginagamot ang sugat ni Noah nang ibalita ni Vinny na naisakatuparan na ang mga pagbitay. Nakahinga siya ng maluwag, kung mabubunyag ang tangkang pagpaslang ni Albert, madudungisan ang pangalan ng maharlikang pamilya. Kalaunan, ipinatawag siya ng emperador upang talakayin ang insidente. Alam ng emperador na imposibleng mag-alaw ng karaniwang salarin si Noah, tiyak na siya mismo ang sumugat sa sarili upang magkaroon ng dahilan. Batid niya ang motibo ni Noah at ipinagmalaki ang sakripisyo nito para sa dangal ng pamilya. Inanyayahan niya si Noah na maglakad sa hardin. Doon, binanggit niyang karaniwan sa mga dakilang emperador na tulad niya na madungisan ang reputasyon sa huling yugto ng buhay. Tinutukoy niya ang posibilidad na kung siya'y mapatalsik, maaaring ipahayag ng uusurpador na siya'y naging ulyanin at hindi nakarapat-dapat mamuno. Batid nilang si Albert ang tinutukoy na uusurpador, at malinaw na wala ng tiwala ang emperador dito. Hindi pa niya ito pinarurusahan dahil sa magiging mantsa sa kanyang pamana kapag itinakwil ang koro ng prinsipe. Naglahad si Noah ng solusyon. Dahil kamakailan ay hinirang ng emperador sina Henry, Oscar, at siya bilang mga prinsiping ministro upang mapahusay ang pamamahala, iminungkahi niyang lumikha ng bagong posisyon, punong prinsiping ministro, na mangangasiwa sa kanilang tatlo. Iminungkahi niyang si Albert ang humawak nito. Ngunit agad tumutol ang emperador, ayaw niyang ipagkatiwala kay Albert ang gayong kapangyarihan. Tatalikod na sana siya nang magsalita si Noah. Nauunawaan niya ang pagkainip ni Albert, 30 taon na itong naghihintay. Sa pamamagitan ng bagong titulo, mabibigyan siya ng anyo ng kapangyarihang nais niya, kahit simboliko lamang. Nakita ng emperador ang punto, ngunit nag-aalala siyang baka hadlangan ni Albert ang pag-akyat ng mahahalagang usapin sa kanya. Inihayag ni Noah ang nakahandang probisyon, kung magkakaisa ang tatlong prinsiping ministro na mabigat ang isang usapin, maaari nilang lampasan si Albert at dumulog direkta sa emperador. Nagustuhan iyon ng emperador sapagkat halos wala ring tunay na kapangyarihan si Albert, ngunit sapat upang mapakalma ito. Lubos siyang nagpapasalamat kay Noah at nais itong gantimpalaan. Hindi sapat ang salapi, kaya isinama niya ito sa ingatang yaman at pinapili ng anumang nais. Pumasok si Noah at, sa tulong ni Leviathan, nagsiyasat hanggang sa pumili ng isang natatanging kahon. Ngunit pagdilat nito, agad siyang nilamon ng apoy. Biglang umikot at nagsiksikan ng apoy, nag-anyong nilalang na handang salakayin si Noah. Agad niyang natukoy na hindi ito karaniwang siga. Tulad ni Leviathan, may sarili itong kalooban, kaya kailangan niya itong supulan mismo. Walang pag-aatubili, ipinatawag niya si Leviathan at ginamit ang kapangyarihan nito upang harapin ang nagliliyab na nilalang. Matindi ngunit maikli ang sagupaan. Nang madaig, nagsiksik ang sinag at naging singsing na kusang bumagsak sa kanyang palad. Sa pagtingin sa status screen, nakita niyang tumaas ng C-rank ang kanyang fire aptitude, patunay na napaamo niya ito. Lumapit ang emperador, pinuri ang kanyang agarang pasya at namangha sa bilis ng pagpapasuko niya rito. Ipinaliwanag niyang ang nilalang ay si Luir. Nang isuot ni Noah ang singsing, agad niyang naramdaman ang dambuhalang lakas na dumadaloy sa kanya. Nag-alok ang emperador ng target para masukat ang puwersa ni Luir, ngunit tumanggi si Noah, sapagkat may naisip na siya. Sa labas, sa harap ng emperador, pinaganya ni Noah si Luir at ibinuhos ang apoy nito sa sarili. Kasabay nito, ipinatawag niya si Leviathan upang hadlangan at ikulong ang init. Napatunayan ng hinala niya, malakas si Luir, ngunit bahagyang mas makapangyarihan si Leviathan. Namangha ang emperador, hindi lamang sa pagpapasuko ni Noah kay Luir kundi sa husay niyang kontrolin ang dalawang puwersa. Nabigyang kasiyahan, formal na ipinagkatiwala ng emperador si Luir kay Noah at inatas ang gamitin ito para sa kapakanan ng imperyo. Ilang araw ang lumipas, muli siyang ipinatawag. Ipinakita ng emperador ang personal na pahayag ng nakababatang kapatid niyang si Graham. Ang usapin ay tungkol sa anak ni Graham na namahala sa nasasakupan ng may malupit na paniniil. Sa gitna ng paglalasing at pagtatalo, nakapatay ang binatang maharlika.
Kinilala ng emperador ang bigat ng krimen, subalit nag-alok si Graham na magbayad ng multa kapalit ng kasalanan ng kanyang anak. Agad natukoy ni Noah ang usaping legal at moral. Ayon sa batas imperial, hindi maaaring bayaran ng magulang ang mabigat na krimen ng anak. Kailangang manaig ang hustisya. Binanggit ng emperador na handang magbigay si Graham ng 30,000 ryan, halagang katumbas ng halos 250 ulit ng taunang kita ng kabisera. Malaking tulong ito sa relief at pagsupil ng pag-aaklas. Iminungkahi niyang amyendahan ang batas upang pahintulutan ang ganitong multa. Mariing tumutol si Noah. Aniya, magtatakda ito ng mapanganib na huwaran na nabibili ang kapatawaran. Hihina ang pagpigil sa krimen at lalaganap ang katiwalian. Dahil maharlika at mayayaman lamang ang makababayad, mawawasak ang pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas at ang pundasyong moral ng imperyo. Bagaman batid niyang gipit ang pananalapi, iginiit niyang dapat makamit ang yaman sa marangal at lehitimong paraan, hindi sa baluktot na hustisya. Pinagnilayan ng emperador ang kanyang katwiran at kinilala ang talas ng isip ni Noah, na pumihil sa kanya sa padalos-dalos na pasya. Pinuri niya ang integridad nito at agad gumuhit ng opisyal na liham, muling itinaas si Noah bilang punong tagapayo. Matapos ang promosyon, naglahad si Noah ng panibagong mungkahi. Sa halip na bayaran ang kaparusahan, iminungkahi niyang pahintulutan ang voluntaryong donasyon kapalit ng dangal. Halimbawa, ang sinumang magbigay ng 1,000 rand sa imperyo ay maaaring gawaran ng marangal na pagkakabalyero. Nilinaw ni Noah na dapat may mahigpit na tuntunin. Seremonyal lamang ang titulo, walang kapangyarihang militar, politikal, o pribilehiyong legal. Kailangan din ng masusing beripikasyon upang hindi ito maabuso ng mga kriminal. Ipinaliwanag niyang maraming mayayaman ang higit pa sa sapat ang yaman, sa antas na iyon, dangal at reputasyon na ang hinahangad. Kung karangalan ang ialok ng imperyo sa halip na pabor legal, makakalikom ito ng pondo nang hindi sinasakripisyo ang hustisya. Agad na unawaan ng emperador ang talino ng mungkahi, mapalalakas ang kabangyaman habang napapanatili ang integridad ng batas. Pinuri niya si Noah at inutusan si Cruz na ipatawag si Oscar upang simulan ang patakaran. Maya-maya, naalala ni Noah ang natitirang gawain sa ministeryo at magalang na humiling ng pahintulot na umalis. Muli siyang pinuri ng emperador at agad pinagbigyan. Habang naglalakad sa bakuran ng palasyo, napansin niya ang mga lingkod na nakapalibot sa malaking hukay, ang bungang ang nilikha niya sa pagsubok sa apoy ni Luir. Lumapit si Shizuo at nagsabing namamangha pa rin ang mga lingkod sa ipinakitang kontrol sa apoy. Sinusukat pa ng ilan ang lalim, at may isang nadulas at nahulog dahil sa labis na pagyuko. Nang marinig na may nasugatan, agad inabot ni Noah kay Shizuo ang supot ng salapi at inatas ang tiyaking magagamot ng wasto ang nasaktan. Habang papaalis siya, napansin niyang may hawak si Shiyu na natatakpang sisidlan. Nagtaka siya at nagtanong tungkol dito. Binuksan ni Shiyu ang sisidlan at inilantad ang ilang salagubang na rhinoceros. Ipinaliwanag niyang ihahatid iyon sa ika-16 na prinsipe, na nililibang ang sarili sa pagpapalaban ng mga ito. Sa biyahe pa uwi, nagbigay iyon ng ideya kay Noah. Kung lumalakas ang mga salagubang sa laban, marahil ganoon din sina Leviathan at Luir. Ipinatawag niya ang iba't ibang anyo ni Leviathan at Luir. Lumitaw ang dalawang espiritu, maliit man, ngunit rumaragasa ang kapangyarihan. Agad silang nagsagupaan. Sa una, tabla ang laban. Ngunit kalaunan, nanaig si Leviathan at malinaw na dinaig si Luir. Habang masusing nagmamasid, napansin ni Noah na ginagamit ng dalawa ang mga teknik ng kanilang dating mga amo, sa galaw, tiyempo, at estratehiya. Sa panunood pa lamang, may natututuhan siyang paraang pandigma na hindi niya napag-aralan. Isang katulong ang nabighani sa tanawin. Nag-atubili ito at humingi ng paumanhin sa panunood ng walang pahintulot. Kalmadong sinabi ni Noah na ayos lang, kaya tahimik itong nagmasid sa gilid. Pagkaraan ng ilang yugto, may napansin si Noah, tumaas ang kanyang antas. Naisip niyang maaaring ang paulit-ulit na sagupaan ni Leviathan at Luir ang dahilan ng paglago niya. Upang tiyakin, muli niya silang pinagharap. Sa pagkakataong ito, nagbago ang takbo. Mas umigi ang pagganap ni Luir at sa biglang baligtad, natalo nito si Leviathan. Kasabay nito, sinuri ni Noah ang kanyang estado, umangat sa B-rank ang kanyang fire skill. Nagpa siya ring sumubok si Zoe.
Ginamit niya ang isa sa bagong kasanayan at inilapat kay Noah. Pagkalipas ng bisa, muling tiningnan ni Noah ang kanyang antas, muli itong tumaas. Lantad ang paghanga sa mukha ni Zoe. Kung ipagpapatuloy ni Noah ang pagpapalaban sa makapangyarihang espiritu, maaari siyang patuloy na mag-level up, ngunit umiling siya. Aniya, hindi ganoon kasimple ang paglago. Kapag iisang kalaban ang paulit-ulit na hinaharap, liliit ang pakinabang at babagal ang pag-unlad kapag nabawasan ang halagang natututuhan. May mas malalim na sistemang gumagana rito, bagaman hindi pa niya lubos maunawaan. Kung nais niyang sulitin ang paraang ito, kailangan pa niyang makakuha ng mas maraming mahiwagang relikya tulad ni Leviathan at Luir. Sa mas sari-saring kapangyarihan at teknik, makapagpapatuloy siyang lumakas sa paraang hindi madaling matularan. Dumating si Henry at agad pinuri ang ideya ni Noah na pagharapin sina Leviathan at Luir upang tumaas ang antas. Aniya, ito'y matalino at epesyenteng paraan ng pag-unlad. Pagkatapos, inilapag niya ang isang selyadong kahon at ibinalitang ganap ng nahinog ang pugad ng mga halimaw. Panahon na para sa unang ekspedisyon ni Noah. Ipinaliwanag ni Henry na ang pugad ay kontroladong lugar pangangaso ng Ministeryo ng Ugnayang Militar. Ito ang unang opisyal na kampanya ng bawat prinsipe ng imperyo, bilang pagsubok sa pamumuno at estratehiya sa tunay na labanan. Itinuro niya ang kahon at sinabing kapag binuksan ito, magpapakita ng tala kung ilan ang kawal na dapat isama, hindi dapat sobra o kulang. Ang labis ay aksaya, ang kulang ay panganib. Binuksan ni Noah ang kahon. Lumitaw ang kumikislap na pananda, iisa lamang ang nakasaad. Ibig sabihin, isang tao lang ang kailangan sa misyon. At ang taong iyon ay si Noah mismo. Tiningnan ni Henry ang resulta at hindi na itago ang pagkabigla. Ang aparato'y dinisenyo upang tukuyin ang wastong lakas batay sa panganib at kakayahan. Kung iisa ang lumabas, ibig sabihin sapat si Noah mag-isa para sa buong ekspedisyon. Muli niyang hinangaan ang patuloy na paglakas ng kanyang kapatid. Kinagabihan, ipinaalam ni Zoe na may bisita siya. Lumabas si Noah at nadatnan si Ross. Naghatid ito ng di inaasahang balita, ipagpapaliban ang unang kampanya. Nang mabatid ng emperador na iisa ang tala ni Noah, labis siyang namangha. Naniniwala siyang hindi ito dapat idaos ng tahimik. Nais niya itong gawing engrandi at ipamalita upang masaksihan ng buong imperyo ang lakas at tagumpay ni Noah. Naunawaan ni Noah na matatagalan pa ang ekspedisyon dahil sa paghahanda para sa ganoong kalaking okasyon. Kinabukasan, umalis siya kasama si Shirley at nagtungo sa tindahang binilhan niya noon ng singsing na panangga. Lumapit siya kay Alan at nagtanong kung may mga mahiwagang relikyang may sariling kalooban, tulad ni Leviathan o Luir. Umiling si Alan at sinabing wala sa kasalukuyan. Nagbigay ng hudyat si Noah kay Shirley. Agad itong lumapit at inilapag ang mabigat na supot ng salapi sa mesa. Habang papaalis, mahinahong sinabi ni Noah kay Alan na agad siyang abisuhan kung may lumitaw na ganoong relikya. Paglabas ng tindahan, iniisip na niya ang susunod na hakbang upang higit pang lumakas bago sumapit ang engranding kampanya. Habang palabas, napadaan si Noah sa pamilihan at nakita ang isang maharlikang binubugbog ang karaniwang mga ngalakal. Galit ang maharlika dahil naibenta ang paninda sa iba. Agad lumapit si Noah at inusisa ang nangyayari. Pagharap ng lalaki, nakilala niya si Noah bilang ministro ng katarungan. Nagpakilalang dalom ng angkan ng Gilbert. Lalong nagtaka si Noah kung bakit ganoon umasal ang isang maharlika. Paliwanag ni Dalom, kaya niyang gawin ang nais niya. Aniya, ang maharlika'y napaparusahan lamang sa mabibigat na krimen gaya ng rebelyon, at ang karaniwang paglabag ay halos walang kaparusahan. Kaya't naniniwala siyang walang seryosong mangyayari sa pananakit niya sa isang mangangalakal. Naunawaan ni Noah na yamabang ito dahil sa katayuan. Naalala niya ang tuntunin, anumang angkan, dapat yumukod sa isang prinsipe na dugong bughaw. Kaya tinanong niya si Dalom kung bakit nakatayo pa ito habang nakikipag-usap sa kanya. Napatigil si Dalom at napagtantong tama si Noah, ngunit sinabi ni Noah na huli na ang pagsasaayos ng asal. Sumenyas siya kay Shirley at iniutos ang agarang pagdakip. Mabilis siyang inundayan ni Shirley at inihandusay sa lupa. Sinabi ni Noah na dinungisan ni Dalom ang pangalan ng Gilbert, kaya't paparusahan siya sa ilalim ng batas imperial. Itinali si Dalom sa puno sa gitna ng pamilihan at inutusang hagupitin ni Shirley sa harap ng mga mamamayan, bilang hustisya at babala. Pagkatapos, nagulat si Shirley.
Iniutos ni Noah na tiyaking isasailalim si Dalom sa kustodiya ng mga tagapagpatupad ng batas. Bigla, inutusan ni Noah si Shirley na kumuha ng posas. Isinuot niya iyon sa sarili at nagtungo sa mansyon ni Prinsipe Gilbert. Pagdating, ipinahayag niyang personal siyang hihingi ng paumanhin sa pag-asikaso sa kaso ni Dalom nang hindi muna kumonsulta. Inihatid siya ng mayordomong si Coyle sa loob. Humarap si Noah kay Gilbert at nagpakumbabang humingi ng tawad sa pagpaparusa kay Dalom ng mag-isa. Sinabi ni Gilbert na walang dapat ipag-alala, hindi nakabilang sa kanyang angkan si Dalom, sapagkat ipinatapon na ito dahil sa masamang asal. Pagkarinig nito, inalis ni Noah ang posas. Pinuri siya ni Gilbert sa pagprotekta sa reputasyon ng kanyang angkan sa publiko. Paglabas ng mansyon, tinanong ni Shirley kung kailangan pa bang magsuot siya ng posas, lalo't kalmado naman ang naging pag-uusap. Ipinaliwanag ni Noah na mahalaga iyon. Kahit mahinahon si Gilbert, batid niyang may galit ito. Ngunit alam din itong hindi maaaring magsimula ng alitan laban sa paboritong prinsipe ng emperador. Dahil nauna si Noah na humingi ng paumanhin, napawi ang tensyon at naiwasan ang mas malawak na sigalot pampulitika. Namangha si Shirley sa lalim ng pagsusuri at paghahanda ni Noah. Kinabukasan, ipinaalam ni Dylan na may bisita siya. Nagulat si Noah na si Dylan ang nagbalita. Mula raw ito sa Ministeryo ng Sambahayan Imperial. Hinarap ni Noah ang panauhin na nagpakilalang Don Ororts. Humanga raw siya sa paghawak ni Noah sa insidente sa pamilihan at nais maglingkod sa ilalim niya. Nagtaka si Noah kung bakit may opisyal mula sa ibang ministeryo na nais mapasailalim sa kanya. Sagot ni Don, hinahangaan niya ang kakayahan ni Noah at hindi alintana ang saklaw ng tungkulin. Naging maingat si Noah ngunit kalaunan ay pumayag, na ikinagalak ni Don. Nagpasalamat ito at umalis. Habang papalayo si Don, may kakaibang kutob si Noah. Inutusan niya si Dylan na masusing imbestigahan ito at maging lubhang maingat sa pagsisiyasat.